Mula nang mag-seal ng needle ang medical sage na si Lin Ran, ang Chinese Medicine Association ay pinamumunuan na ni Zhao Hongming. Sabi ko na nga ba, hari ang Western medicine. Walang kwenta ang Chinese medicine. Kung hindi dahil sa pagsesil ng needle ng medical saint na si Lin Ran, paano magiging hambog ang mga kanluraning doktor na iyon? Doktor, pakiusap iligtas mo ang anak ko. Maputla, malamig ang mga paa at kamay. Wala nang pag-asa ang pulso. Pawis na malamig, sakit ng pagkaubos ng yang. Sige na, hindi na makikita ng doktor. Dalhin mo na sa ospital ngayon. Sino nagsabing hindi Lin Mu, anong ginagawa mo? Ikaw na mabahong tagalinis. Nagpapagamot ako ng mga tao dito nang walang pinipili. May karapatan ka bang magsalita dito? Ito pong Ginoo. Huwag kang makinig sa kalokohan nitong mabahong tagalinis. Ako ang gold medal physician ng ospital na ito. Sa pagsusuri ko lang, hindi naman malala ang pasyente. Sumama ka sa akin sa loob at ayusin natin sa pamamagitan ng acupuncture. Salamat po, Doc. Lin Qiangwei, lumabas ka. Ano po ang utos ni Dr. Chen? Alagaan mong mabuti ang tatay mong basurero. Gawin mong maayos ang paglilinis. Araw-araw ang yabang mo. Bumalik ako para tingnan ang pasyente ngayon. Sinira mo ang reputasyon ng ospital. Hindi ninyo ito kayang bayaran kahit magsama pa kayo. Huwag po kayong magalit. Humihingi ako ng paumanhin para sa tatay ko. Sige, ikaw ang pinakabata sa mga intern ng ospital natin. Patawarin na kita ngayon. Ikaw ang mag-aasikaso sa pasyente kanina. Pagalingin mo. Huwag mo akong biguin. Qiangwei, Tatay, salamat sa pagsasanggalang mo sa tatay. pwede bang huwag mo akong ipahiya? Alam mo kung gaano kahirap ang pagkakuha ko ng trabahong ito para sa'yo? Hindi mo ito pinahahalagahan. Nagmamagaling ka pa rito. May karapatan ka ba? Qiangwei, napasobra lang ang pag-aalala ko kanina. Bahala ka sa buhay mo. May pasyente akong aasikasuhin. Hindi mo pwedeng kunin ang pasyente kanina. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo, pinaghirapan ko ang araw na ito. Gaano ba kalaki ang puhunan mo? Mag-aral ng medisina. Ang pangarap ko ay maging isang manggagamot. Alam ni Papa, espesyal lang talaga ang kalagayan ng pasyenteng ito. Kahit na magaling ka sa medisina, hindi mo kayang gamutin ang pasyenteng ito. Ano ba ang alam mo? Hindi ka naman doktor. Sabi ni Dr. Cheng, hindi naman malala ang kalagayan ng pasyente. E di wala ng problema. Kung hindi ko kayang gamutin ang simpleng sakit na ito, paano ako susunod sa mga yapak ni Dr. Lin Ran? Lin Ran, ano ba ang dapat habulin doon? Idolo ko siya, ang aking paniniwala. Pinatay niya ang kanyang asawa, isang huwad na doktor. Anong karapatan mong husgahan siya? Parang bulate sa lupa, hindi mo mauunawaan. Isa ka lang tagalinis. At siya ang medical saint na nagmana ng himala ng Tayi Divine Needle. Isang araw, magiging isang doktor na chino din ako tulad ni Lin Ran. Kumusta ka na, Moore? Isinilang ako na may sakit na ito. Kung maipapasa ito sa magiging anak natin, napakahirap para sa kanya. Oo. Gagalingin kita. Gagalingin din natin ang ating magiging anak. Kuya Ran, ipangako mo sa akin ang isang bagay. Kapag ipinanganak na at lumaki na ang bata, huwag mo siyang papag-aralin ng medisina. Ayokong maranasan niya sa hinaharap ang hirap ng hindi kayang gamutin ang sarili. Sige. Pinapangako ko sa iyo. Muwan. Paumanhin. Nabigo akong tuparin ang pangako na pigilan si Qiangwei sa pag-aaral ng medisina. Huwag kang mag-alala. Isa sa panganib ko ang buhay ko upang protektahan siya. Ikaw ay nasa kalangitan na. Dapat mo rin siyang basbasan ng kapayapaan at kasaganaan. May nakahanap na ba? Wala pa. Lin Ran. Saan ka nagtatago? Magpatuloy lang sa paghahanap. Hindi ko pinapansin kung buhay siya o patay. Wala akong pakialam. Gamitin mo ang anumang paraan, siguraduhin isusuko niya ang pamamaraan ng pagtutusok ng Tai Shenzhen. Oo, pupunta ako bukas sa mga pangunahing ospital para magtanong-tanong. Lin Ran. Aking mabuting kaibigan. Nasaan ka na ba? Halika mga kasama, si Lin Qiangwei ang mag-aalaga sa pasyente ngayong araw. Kung siya ay gagaling, maaari ka nang maging regular na doktor ng ospital. Qiangwei, magpahinga ka at uminom ng tubig. Subukan mo ang pagtutusok sa ganitong paraan.
Tay, mali ang pagkakatusok mo. Tulungan mo ako. At saan mo natutunan ang pangunahing akupuntura at moxibustion na ito? Hindi tama ang mga puntos. Paano magagamot kailangan kong matutunan? Parang life-saving needle ni Linran iyon. Ako ang may problema sa pagtutusok. Hindi naman sa tahi iyon. Mag-aral kang mabuti. Maaari pa kitang saktan. Huwag mo nang pansinin ang mga tahi. Basta makakapagligtas ka ng buhay. Ano ba ang pinagmula ni Lin Changwei? Nakakuha ng pabor? Kay Dr. Cheng anak ba siya ng ilang pamilyang manggagamot? Anak ng Tokwa, ang tatay niya ang tagalinis sa ating ospital. Maputla ang pasyente. Pawisin, mainit ang mga kamay at paa. Ito ay tipikal na sintomas ng pagkawala ng yin. Kailangan ng akupuntura, dagdagan ng tradisyonal na gamot ng Chino. Lin Changwei, subukan mo ang pagtutusok. Sige. Hindi. Mali ang diagnosis, hindi ba? Sino ang nagkakalat ng kalokohan? Mali, hindi ito exorcism. Ito ay apoptosis. Parehong ito ay talamak at malubha. Ang sakit ay magkaiba. Ang mga gamot at paggamot ay magkaiba rin. Kapag mali ang diagnosis, ang pasyente ay mapapanganib. Ang kapal ng mukha mo, mabahong tagalinis. Anong kaalaman mo sa medisina? Tatay, ano ba ang gusto mo? Pwede ba o wag ka na manggulo? Paano magkakamali ang diagnosis ni Dr. Cheng? Changwei, masasaktan kaya kita ng tatay mo? Makinig ka sa tatay mo. Hindi pwedeng basta-basta gamitin ang karayom na ito. Tama na, sobra na talaga ang naririnig ko. Sa isang tatay na tulad mo, aminado ako, malas talaga ako. Gago, naantala ang paggamot. Kung may mangyari man sa anak ko, ibibigay ko ang buhay mo. Sigurado ka bang isasakripisyo mo ang buhay ng anak mo sa kamay ng isang intern? Ginoo, huwag kang mag-alala. Aalalayan ko si Lin Changwei sa pagturok sa buong proseso. Talagang walang magiging pagkakamali. Haha. Karayom sa ilalim ng Dajui Point. Feng Fu, Feng Chi, Chi Hai, Guan Yuan. Huling karayom sa Yongquan Point. Pabalik ang daloy ng chi at dugo, nagkagulo ang mga meridian. Huwag nang magturok pa. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan ng mabahong tagalinis na ito. Normal lang ito. Magpatuloy sa pagturok. Kung may problema, ako ang mananagot. Naku anak, kumusta ang pakiramdam mo? Tatay, parang okay na ako. Napakagaling na doktor. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Walang anuman. Nakita mo ba, mali ka? Anak, gising na. Anong problema mo? Huwag kang matakot, anak. Dr. Cheng, anong nangyayari? Atake sa utak ito. Buisit, sinabi sa akin ni Suzuki ang mabahong tagalinis. Paano nangyari? Hindi mo kasalanan. Ang huling karayom sa Yongquan Point ay baluktot, kaya bumaba ang bisa ng paggamot. Nagkaroon pa ng kabaligtaran na epekto. Imposible, sinunod ko lang ang sinabi mo. Mali ay mali. Nakikipagtalo ka pa rin dito. Wala kang ang lakas ng loob na panagutan ito. Paano ka na lang mag-practice ng Chinese medicine sa hinaharap? Dr. Cheng, ano ang dapat nating gawin ngayon? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kailangan gumaling ito. Paumanhin, Ginoo, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ang kalagayan ng iyong anak na babae ay lumala. Hindi na kayang gamutin ng traditional na Chinese medicine. Pakikiramay. Ano, ikaw, pinatay mo ang anak ko. Ang batang ito ay maaari pang iligtas. Ang anak ko ay makakapagligtas sa kanya. Talaga? Tatay, ano bang sinasabi mo? Sinusubukan mo ba akong hiyain? Ikahiya ako. Hindi kayang iligtas ni Dr. Cheng. Paano ito maliligtas? Naniniwala ka sa mabahong tagalinis? Paumanhin, pananagutan ko ang pagkakamali sa paggamot. Wala kang pagkakamali sa paggamot. Anong pananagutan? Tama na, tumigil ka na. Hindi mo naintindihan. Sinabi na lahat ni Dr. Cheng, ang huling karayom ko ang baluktot. Mas pinaniniwalaan mo pa ang isang doktor na hindi tunay. Hindi ka ba nagtitiwala sa iyong ama? Paano mo ako mapapaniwala? Maniwala sa'yo bilang isang doktor na tagalinis? Maniwala na ikaw ay isang henyong doktor na nagkukubli ng kanyang pagkatao? May gamot na nagbabalik ng buhay sa patay. Ako nga. Ako. Isa akong tagalinis. Pero nagbasa rin ako ng ilang libro tungkol sa medisina. Changwei, subukan mo ulit ang tahi na itinuro ko sa'yo. Hindi, ang tahi mo ay parang gawa-gawa lang. Nakakahiya pang gamitin yan para makapagligtas ng buhay. Ang bobo nitong tagalinis na to. Nagmamadali siyang mag-ahon ng kasalanan. Hayaan ang anak niyang magturok. Para sa kanila na lahat ang sisi sa malpractice na ito. Wala akong kinalaman dyan.
Gino, iminumungkahi kong bigyan pa ng isang pagkakataon si Chiang Wei. Kahit kaunting pag-asa lang, kailangan nating ipaglaban. Gamutin ang anak ko. Kung hindi mo gagamutin, magiging problema ka. Chiang Wei, makinig ka na lang sa tatay mo. Gawin mo ang makakaya mo. Opo, Dr. Cheng. Chiang Wei, ang pagtuturok ay para sa sintomas ng sakit na Alzheimer. Simulan mo sa Yongguan Point. Wow, anong klaseng tahi ito? Pakitang tao lang. Hindi natin alam kung epektibo. Kakaiba, bakit pamilyar ang set ng tahing ito? Parang nakita ko na ito saan man. Anak, gising ka na. Ako ang tatay mo. Gino, paumanhin po. Lin Chiang Wei, ang mali mong paggamot, ang dahilan ng pagkamatay ng pasyente. Ikaw ang mananagot. Dahil lahat ito sa bobo mong itinuro sa akin na tahi. Ngayon, namatay ang pasyente. Hindi na ako magiging doktor kailan. Tayi God Needle. Impyerno yon. Ibabalik ko rin sa'yo. Wow, talaga? Anak, kumusta ka na? Tatay, mas mabuti na ako. Komportable ako. Gino, maayos na po ang iyong anak. Ngayon makakapanatag ka na. Hahaha, talagang dapat kitang pasalamatan. Walang anuman. Ang trabaho namin ay magligtas ng buhay. Pero nagkamali ka sa pagtusok ng karayom kanina. Muntik nang mapatay ang anak ko. Paano ito dapat pag-usapan? Ano ang ibig mong sabihin? Wala namang problema sa pagtusok ko ng karayom. Mali ang diagnosis ni Dr. Cheng. Malinaw na Young's disease ang sakit ng iyong anak, pero na-diagnose bilang patay na yin. Lin Chiang Wei, nagloloko ka. Hanga ako sa'yo. Binigyan kita ng pagkakataon. Ipinagkabit mo ako. Saan ang etika sa medisina? Naniniwala ako kay Dr. Cheng. Isang tulad mong kontrabida na nagtatakwil ng responsibilidad, hindi karapat-dapat maging doktor. Ire-report ko ito sa Asosasyon ng Medisina ng China. Ipapawalang bisa ang iyong lisensya. Sandali lang. Bata pa ang anak ko. Kung may hindi pagkakaintindihan, pag-usapan natin. Nakalimutan ko na kung hindi ka pa nagsalita. At ikaw, mabahong tagapaglinis. Nagtulungan ang mag-ama para muntik nang mapatay ang anak ko. Sasabihin ko sa iyo. Gumaling na ngayon ang iyong anak. Pareho tayong mga ama. Mag-intindihan tayo. Humihingi ako ng paumanhin para sa anak ko. Paumanhin. Paumanhin. Tatay, wala tayong kasalanan. Bakit tayo hihingi ng paumanhin? Chiang Wei, tumahimik ka. Pakiusap, itaas mo ang kamay mo. Huwag mong pakialaman ang anak ko. Palayain? Sige, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kung hindi, i-report ko ito sa Chinese Medicine Association. Panaginip, hindi kailanman luluhod ang tatay ko. Sige, ako ang luluhod. Tayi Shenzhen, masyadong kapansin-pansin ang pamamaraan. Huwag nang palakihin ang usapin. Tatay, huwag kang luluhod. Ako ang gumaling sa anak niya. Gugulangan niya ako. At si Dr. Cheng, malinaw na mali ang diagnosis niya. Siniraan niya ako. Anong patas? Nasaan ang etika sa medisina? Hindi ako nagkakamali. Huwag kang humingi ng tawad. Chiang Wei, tumahimik ka. Paumanhin, ang mga matatanda ay hindi nag-iimbot sa mga hamak. Anak-anakan ko siya. Huwag ninyong gambalain ang anak ko. Lin mo. Wala akong tatay na duwag na katulad mo. At ang ospital na ito ay nagbabaliktad ng katotohanan. Walang katarungan. Wala talaga. Oh. Hindi ko inaasahan ganoong kakawalang kibong tagalinis. Kung ganon, pinapatawad kita. Pero babayaran mo ang pinsala sa isip ng anak ko. Bibigyan ko. 100,000. 2 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Hahaha. Itong tatay na ito, bagamat gumaling na ang epilepsy ng anak mo, iminumungkahi kong magpatingin ka ulit sa ospital. Sa nakikita ko sa kutis niya, baka may iba pa siyang karamdaman. Tingnan mo nga, malinaw namang ayos na ang anak ko. Nagkamali lang sa paggamot ang babaeng ito. Retrograde application ng Meridian. Kahit na si Immortal Daluo pa ang dumating, mahihirapan itong iligtas. Pero nagamot ni Lin Chiang Wei. Ngayon, nakikita mo pa rin may karamdaman ang bata. Lin mo, sino ka ba? Dr. Cheng, sa palagay mo ba may sakit pa rin ang anak ko? Mukhang malusog naman ang anak mo. Humiram ang pawis. Ayos lang. Ahahaha. Naririnig mo ba ako? Muling sinumpa ang anak ko. Patay ka. Isang araw. Isang araw na lang ang meron ka. Kung makalampas ka sa pinakamagandang panahon para magpagamot, walang makakapagpagaling. Sino ang nagsasalita dyan?
Wang Yansen, Vice-Presidente ng Samahan ng Tradisyonal na Medisinang Tsino, dumating pala siya sa aming safe hospital. Hindi ko inaasahang makita ang alamat ng malaking tao, ang swerte. Narinig ko na si Wang Jensen ay tinatawag na hari ng banal na karayom. Ang kanyang natatanging lihim na teknik, ang 5 dragon na naghahanap sa Phoenix ay bantog sa Great siya. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng pagkakataong makita iyon. Sino ang nag-report ng medical malpractice dito? Hindi ako. Ako. Kamusta, Vice Presidente Wang? Isa akong doktor sa ospital na ito. Ako ang tumawag para mag-report kanina. Ang interesting mo naman ire-report mo ang sarili mong ospital. Mabait ang doktor. Hindi ko hahayaang maapi ng walang dahilan ang mga pasyente. Ito ang batang babae. Nung tinuturukan ng pasyente, pinalala nito ang kalagayan ng pasyente. Buti na lang na agapan ko, naiwasan ang isang trahedya. Ikaw ang nagsabing walang makakagamot nito. Nakita na ba tayo saan man? Nagbibiro ka, Vice Presidente Wang. Isa lang akong janitor. Saan ako makikipagkita sa isang tulad mo na napakalaking tao? Vice Presidente Wang, kailangan mong magpasya para sa akin. Malusog naman ang anak kong babae. Itong mabahong janitor ay sinumpa ang anak ko na may nakatagong sakit. May nakatagong sakit nga. Ano? Paano ito? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kahit si Yama ay hindi makakaagaw sa anak mo. Hoy! Ipababa mo muna. Namumula sa dulo ng karayom. Dahan-dahang umumbok ang acupoint. Ang marka ng karayom na ito? Ito ay... Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa ng mga needles? Ako nga. Anong tahi ang ginamit mo? Tahi pero walang tahi. Karaniwang needle lang ito. Sigurado ka ba na ibinigay mo ang needle para iligtas ang batang babae? Sigurado ako ang buong safe hospital. Tanging ako lang ang may ganitong medical skills. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanong sila. Hindi, eto. Tumahimik ka. Linmu, natatakot kang ma-offend si Cheng Jiang. Hindi mo ba kahit maglakas loob na sabihin ang totoo? Ginawa ko ito para protektahan ka. Napakapakitang tao, talagang duwag. Pero palaging sinasabi para sa akin, gago. Paano ka naglakas loob na magsinungaling sa akin? Paano ka naglakas loob? Ang marka ng needle ay talagang natatangi sa Tayi God Needle. Posible na alam mo ang Tayi God Needle? Ano? Malamat na tahi imposible yon. Paano ka naglakas loob na duda sa aking judgment? Hindi naglakas loob si Lin Qiangwei, siya nga. Siya ang gumawa ng mga needles. Lin Qiangwei. Ang Tayi God Needle stunt mo, saan mo ito natutunan? Vice President, maaring mali ka. Ang needle na ginamit ko ay hindi kinaugalian. Hindi sapat. Kaya saan mo natutunan ang hindi kinaugalian na ito? Tumahimik ka. Ito ba talaga ang Tayi God Needle? Nagbibiro ka ba? Paano nagkaroon ng maalamat na pamamaraan ng karayom ang mabahong tagalinis na to? Vice Presidente, tumigil ka na sa pagbibiro. Isa lang akong tagalinis. Paano siya magiging isang dakilang doktor tulad ng isang medical saint? Vice Presidente, nagkakamali ka ba? 20 taon akong nanirahan kasama ang tatay ko. Ako ang pinakakilala kung sino siya. Nakabasa lang ng ilang libro sa medisina ang tatay ko. Kaunting kaalaman lang sa medisina. Pero hindi kailanman magiging medical saint yon. Oo, Vice Presidente. Ilang taon na siyang tagalinis ko. Paano siya magiging doktor? E paano naman ipapaliwanag ang Tayi God Needle na ito? Nagkakamali ka ba? Nagkakamali ba talaga ako kanina? Presidente, ay naku, huwag nang pag-usapan kung medical saint o hindi. Pakiusap, iligtas mo na ang anak ko. Ayos lang iyan. Makikita mo ang 5 Dragons and Phoenix Needle ng King of Divine Needles. Napakabihira ng pagkakataong ito. Siguraduhin mong mapanood ng mabuti. Ang sakit na ito, hindi ko gagamutin. Bakit? Gusto mo bang panoorin siyang mamatay at hindi siya iligtas? Hindi ito pasyente ko. Hindi ko kailangang gamutin dahil natuklasan ng tagalinis na ito ang nakatagong sakit. Eh di dapat siya ang gumamot. Anong karapatan ng tagalinis na ito na gamutin ang anak ko? Hindi ako sang-ayon dyan. Kung hindi ka sang-ayon, wala kang magagawa kundi hintaying mamatay ang anak mo. Sa ospital na ito, maliban sa tagalinis na ito, wala nang ibang makakagawa. Kahit dalhin ang bata sa ospital ngayon, baka huli na ang lahat. Vice Presidente, ano ang ibig mong sabihin? Gusto ko lang makita ikaw isang manggagamot na nakabasa lang ng ilang libro. Ang pagtutusok. Nagbibiro ka.
Wala nga akong lisensya sa medisina. Paano ako makakapagligtas ng buhay? Gagamutin mo o hindi? Ililigtas o hindi? Isa akong tagalinis. Hindi ko kayang iligtas. Hindi kayang iligtas o ayaw iligtas? O ayaw mo lang talagang iligtas? Kung nasaktan kita kahit saan man, humihingi ako ng paumanhin. Pero ngayon, buhay ng tao ang nakataya. Pakiusap, gamitin mo muna ang karayom para iligtas ang pasyente. Tatay. Pinapasagip ka ng vice-presidente, subukan mo na lang. Kahit hindi ito magamot, nandyan naman ang vice-presidente. Hindi ka naman masusumbatan. Gusto mo ako ang gumawa? Kaya ko rin naman. Patingin ulit sa tahi mong ginawa kanina. Vice-presidente, niloloko mo ba ako? Hindi ito para sa palabas. Para ito sa pagliligtas ng buhay. And saka isang ang mga karayom ko sa ganitong paraan, hindi ko ito maipapakita sa harap ng publiko. Baka madumihan lang ang mata mo. Kailangan kong makita. Bakit mo ako pinipilit? Isa akong tagalinis. Pipilitin kita. Ikaw ang pumili. Kaya kong maghintay. Pero ang batang ito hindi na makakahintay. Anak, anong problema mo? Huwag kang matakot sa tatay. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Sabi ng vice-presidente, kung kaya mong iligtas, siguradong kaya mo. Mali ako kanina, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ako tao. Ayoko rin ng bayad pinsala. Hiling ko lang, iligtas mo ang anak ko. Tatay, ano bang iniisip mo? Kahit hindi magaling ang kakayahan mong medical, hindi naman pwedeng hintayin lang na mamatay, di ba? Sige na. Salamat. Ang baho ng linis. Anong ibig mong sabihin? Nagmakaawa ako sa'yo. Nagkukunwari ka pa rin dito. Hirap na ang anak kong babae. Iligtas mo siya. Pakiusap. Anong sinabi ko? Anong alam nitong mabahong tagalinis tungkol sa medisina? Nakikita mo ang mga nakatagong sakit sa katawan ng pasyente. Nagkataon lang. Masyado ba akong nag-iisip? Isa lang siyang ordinaryong tagalinis talaga. Sino ang magliligtas sa anak ko? 7 taong gulang na siya. Nakuha ko na. Ang maliit na batang ito ang una kong pasyente. Kung ganon, dapat panagutan ko ito hanggang sa huli. Dumating na ba, Tay Sensen? Hindi. Linmo, ngayon pipigilan mo pa rin ako? May konsensya ka pa ba? Gusto mong panoorin ko na mamatay dito ang maliit na batang ito? Espesyal ang nakatagong sakit ng pasyenteng ito. Hindi mo ito magagawa sa pamamagitan ng acupuncture. E di ikaw na, hindi mo kailangan ng acupuncture. Gusto kong makita kung paano mo ito gagamutin. Tatay, Nakagising ka na, anak. tatay, ang galing mo talagang magpagaling. Anong klaseng treatment ang ginagawa mo? Ang galing naman. Mga pamamaraan na nabasa ko dati sa mga libro ng medisina. Bigyan kita ng panibagong reseta mamaya. Hoy. Vice-presidente, pakitingnan ulit po. Anak ko may problema pa ba? Huwag mo nang tingnan. Anak mo ba ngayon? Malusog na, hindi na pwedeng maging mas malusog pa. Pagkatapos umuwi, ayusin mo lang ng maayos ayon sa reseta na ito. Salamat po, Vice-presidente. Sige. Sino ba yan? Tatay ko ang nagpagaling. Ayaw magbigay ng karayom ng vice-presidente. Tapos, ako pa ang nagpasalamat sa kanya. Ang yabang naman. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang tagalinis, ay may kakayahan pala. Nagbasa ka ba ng mga libro ng medisina ng walang saysay? Ang demonstrasyon ng medisinang Tsino ay nangangailangan ng mga tulad mo upang buhayin muli ang tradisyonal na medisinang Tsino. Hoy, Vice-presidente, nagbibiro ka lang. Paraan lang ako, wala talagang kakayahan. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Marami rin akong natutunan ngayon. Oo nga pala, anong nangyari sa'yo kanina? Kinaugalian na yan noong kabataan ko. Wala, minsan nanginginig lang ang kamay ko. Hindi ba reaction yan sa post-traumatic stress disorder? Anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Okay lang kung hindi mo maintindihan. Isang linggo mula ngayon, ito ang pagpupulong ng pagpili ng doktor ng Samahan ng Medisinang Tsino, ang mananalo.
Diretso nang makakapasok sa aming samahan ng medisinang Chino, maaari kitang bigyan ng espesyal na pwesto para makalahok. Gusto mo bang sumali? Gusto. Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon dyan. Bakit hindi ka sang-ayon? Dahil ako ang iyong ama. May karapatan akong magdesisyon para sa iyo. Hindi kita tatay. Wala akong tatay na duwag at walang kwentang tulad mo. Ikaw! Sige, suntukin mo ako. Lahat ng ginawa ko para sa'yo sa loob ng maraming taon, hindi ka sang-ayon. Tao ba ako or titing-ting mo lang? Lin Changwei, talagang para sa kabutihan mo ito. Para sa kabutihan ko na naman. Ang kabutihan mo para sa akin ay ang saktan ako ng paulit-ulit. Napakatalino ng iyong anak na babae sa medisina. Bakit hindi mo siya hayaang magpatuloy? Kung makapasok siya sa samahan ng medisinang Chino, maituturing na ito ay isang bagay ng Guangzhong Yaozu. Ang traditional na medisinang Chino ay malawak at malalim. Mahirap unawain. Kailangan ng buong buhay para pag-aralan. Gusto ko lang na mamuhay ng normal ang aking anak na babae kaysa mailublob sa industriya ng tradisyonal na medisinang Chino habang buhay. Ikaw ba, nailublob ka ba? Hoy, tagalinis lang ako. Saan ka naman karapat-dapat? Oo at hindi. Malalaman ko mamaya. Vice Presidente. Dahil hindi pupunta si Lin Changwei, pwede bang ibigay mo sa akin ang pwestong iyon? Pangako ko, hindi ko bibiguin ang iyong pagtitiwala. Ano ka? Pwede rin ang lugar na ito. Ano ang dapat ipack? Ano ka? Ano naman ang Vice Presidente? Hindi man lang aso ni Zhao Hongmei. Aray, nagwawalis pa rin. Sige, tumigil ka na sa pagwawalis. Ikaw at ang anak mo, pareho kayong tanggal. Umalis kayo. Tumalili. Changwei, kain muna tayo. Halika. Ayoko, ikaw na lang kumain. Changwei, yung bagay na yon. Nahiya ka sa tatay, pero kailangan mong sumali sa Chinese Medicine Association. Hindi ganun kasimple. Ako si Lin Changwei, hindi isang taong mapagmalaki. Wala akong pakialam kung tagalinis ka man ng sahig. Gusto ko lang na magkaroon ka ng konting dignidad. Tungkol naman sa pagpili ng mga manggagamot ng tradisyonal na medisina, kahit ano pa ang isipin mo, sasali ako. Hindi ako sang-ayon. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ka pwedeng sumali sa Chinese Medicine Association. Tatay, nabigo ng lubusan ang buhay mo. Bakit nakikialam ka pa rin sa buhay ko? Changwei, talagang may mga hirap ang tatay. Mga hirap mo iyon, ang hirap mo bang kontrolin ang buhay ko? Or kahinaan at kawalan ng kakayahan ang nagpapalusot? Changwei, talagang pinoprotektahan ka ng tatay. Pamilya tayo. O may sekreto ba? Karapat-dapat ba akong protektahan mo? Isang mahinang dahilan lang iyan para kontrolin mo ang isip ko. Tatay, tanungin kita. Nung bata ka pa, nagsapalaran ka na ba ng buhay para sa isang bagay na mahal mo? Oo, ginawa ko. Ngayon sasali ako sa paligsahan ng Chinese Medicine Association. Kung pipigilan mo ako, hindi kita kailanman patatawarin. Lalong lumalala ba ang sakit? Muwan. Nagkamali ba talaga ako? Hindi kita maililigtas. Si Changwei, hindi na magagamot ngayon. Walang kwentang tao ako. Ako. Ano ang dapat kong gawin? Si Changwei, mabait na bata siya. Napakabata pa niya. Ano ang dapat kong gawin? Sabihin mo sa akin, Muwan, kung ikaw. Anong Kumusta? Narito ako para sumali sa pagpupulong ng pagpili ng samahan ng Medisina Chino. Uy, ang ganda-ganda ng suot nitong batang to. Doktor din siya ng tradisyonal na medisina? Naku naman, ngayon napakababa na pala ng pamantayan sa TCM Selection Conference. Kahit sino na lang ay pwede nang makapasok. Ano ang ibig mong sabihin? Lahat ng doktor ay karapat-dapat. Mahigit 10 taon na akong nag-aaral ng medisina. Bakit hindi ako pwede? Pareho lang namang doktor. Kung ganon, itatanong ko sa iyo. Sino ang iyong guro? Saan siya galing? Wala akong guro, walang sekta. Ako lang ang nag-aral sa sarili ko. Nag-aral sa sarili? Ha, isa lang pala itong walang pangalang manggagamot sa bukid. Umalis ka na. Ang TCM ay binibigyang halaga ang pagiging tagapagmana. Ang mga makakasali sa TCM Selection Conference ay may kilalang pinagmulan. Tulad ko, isa akong tagapagmana ng typhoid. Ito ang tagapagmana ng sekta ng manggagamot multo. At ito naman ang tagapagmana ng Divine Needle Sect. Ano naman kung manggagamot sa bukid? Sa tingin ko, sa TCM ang mahalaga lang ay ang galing sa paggamot. Hindi dapat magkaroon ng pagkakahati-hati. At saka mayroon akong imbitasyon para sa pagpupulong ng pagpili ng samahan ng Medisina Chino.
Ano, may imbitasyon ka. Nakakatawa talaga. Isang walang pangalang doktor na hubad paa lang siya. Paano siya magkakaroon ng imbitasyon? Ay tinak. Ngayon, ang mga doktor na hubad paa ay natutong magsinungaling kahit saan. Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ano to? Imbitasyon nga talaga. Saan niya nakuha ang imbitasyon? Hindi naman peke to, di ba? Totoo yan. Imbitasyon mo, ha? Sino ang nagbigay sa'yo? Si Wang Yansen, Vice-Presidente ng Association of Traditional Chinese Medicine. Miyan tatay mo yan. Bitch, sabihin mo. Anong ginawa mo para mabighani ang tatay ko? Linisin mo ang bibig mo. Wala akong ginawa. Si Wang Jensen ang nagpumilit na ibigay ito sa akin. Ano ba yan? Ang tatay ko ang nagpumilit na ibigay sa'yo ang imbitasyon. Kinukuha ko ang imbitasyong ito para sa tatay ko. Ibalik mo sa akin. Sa'yo, ito ay sa angkan naming Wang. Kung kaya mo, kunin mo. Hoy, hoy. Ibalik mo sa akin. Sige. Hoy. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo ang imbitasyon. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sino ka? Ang lakas ng loob mong makialam sa sarili kong gawain. Ako ang ama ni Lin Changwei, si Lin Mu. Isa na namang probinsyano, Ham. Nako, hindi mo talaga alam. Sa Chinese Medicine Association na ito, ako ang Diyos dito. Kaya kong buliin ang sino mang gusto ko. Tama yan, ang lakas ng loob mong guluhin ang aming kapatid na si Mian. Mukhang ayaw kong makisali sa Traditional Chinese Medicine Hospital. Ang tagal na. Ang Chinese Medicine Association ay nalilito dahil sa inyo. Naging korap. Tumahimik ka. Ikaw isang probinsyano, karapat dapat bang pag-usapan ang Chinese Medicine Association? Hindi mo ba gusto ang imbitasyong ito? Madumi ang sapatos ko. Lumuhod ka at punasan mo ako. Pwede kong isipang ibalik. Lumuhod ka at punasan mo ako. Pag-isipan kong ibalik ito sa iyo. Aray, talaga namang kapatid kong si Mian. Ang tagal ko nang hindi nakakalaro ng ganito ka-exciting. Masamang matanda. Sige na, hindi mo na ito maaabot sa buhay mo. Mahawakan ang mamahaling sapatos na katad. Kumusta na ang matanda? Sulit pa rin naman ako sa usapang ito. Dapat kang magpasalamat sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataong mabawi ang imbitasyon. Tatay, huwag. Huwag mo akong babuyin. Ayaw ko na lang sa imbitasyong ito. Ayaw ko ring mawalan ka ng dignidad dahil sa akin. Pinakintab ko ba ang sapatos mo? Ibalik mo ang imbitasyon. Eh ako? Palaging tumutupad sa pangako. Sige. Lin Mu, ganun ba kalambot ang tuhod mo? Tingnan mo, lahat ay lumuluhod. Ano pang hinihintay mo? May hangganan ang pasensya ko. Aray, itong matanda. Madumi ito. Punasan mo, punasan mo. Ang galing talaga. Ay, naku. Punasan mong mabuti. Hoy, may alikabok. May alikabok, bilisan mo ang pagpunas. Bilisan mo ang pagpunas. Mukhang nagkamali ako ng paghusga. Si Lin Mu ay hindi si Lin Ran. Ha 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 ha. Ang medical saint na si Lin Ran. Bakal ang buto, ang yabang. Kahit patayin mo siya, hindi niya gagawin ang ganitong kahihiyan. Pare mo na bang ibalik ang imbitasyon? Hindi. Bigla akong nagsisi. Pinapapirma ko siya sa akin ng isang gabi. Ibibigay ko ito sa iyo. Panaginip. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapatalo sa iyo, gago. Pwede mo akong insultuhin. Pero kinainisan mo ang anak ko, gago. Ako, pwede mong insultuhin. Pero ang anak kong babae, hindi mo pwedeng bulihin. Itlog. Anong ginagawa mo? Tatay, sakto ang dating mo. May puta dito, pumasok gamit ang peking imbitasyon. Sabi pa niya, binigay mo raw sa kanya. Hindi ba't dito siya nagyayabang sa pangalan mo? Hindi ako makapagpigil ng galit, kaya tinuruan kita ng leksyon. Puta, ngayon ko lang nakita kung paano ka nagsinungaling. Gago ka. Ito ang imbitasyon ko para sa kanya. Ibalik mo sa kanya, tatay. Isa siyang manggagamot. Binigay mo sa kanya? Ang trabaho ko. Kailangan ko pa bang magpaliwanag sa'yo? Umalis ka. Para sa'yo ang imbitasyon. Maghintay ka sandali at magsaya sa laro. Sige. Walang pakialam ang putang ito kung bakit ka binigyan ng imbitasyon ng tatay ko. Isang hamak na manggagamot ka lang. Nakakahiya lang na pumunta ka sa larong ito. Kahit na isa akong manggagamot, may tiwala pa rin ako sa kakayahan kong magpagamot. Kung ganon, taya tayo. Anong taya? Tayaan kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na pwesto sa paligsahan. Kung ikaw ang manalo, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Pero kung ikaw ang matalo, magpalipas ka ng isang gabi sa akin. Hindi papayag ang anak ko sa'yo. Sigurado ako. Sige.
Maghilamos ka sa gabi at hintayin mo ako sa kama. Sinisiguro kong gagawin kitang gustong mamatay. Tapos ka na. Kuya Mian ang pinakamahusay na Chinese medicine practitioner sa aming mga kabataan. Ikaw lang. Hindi ko man lang mabigyan siya ng sapatos. Oops! Para makapasok sa kama ni Kuya Mian. Naghirap ka talaga. Hahaha. Chiang Wei, naibalik na ang sulat ng imbitasyon. Bakit gusto mong maggulo? Bakit? Gusto ko lang na mapalayo ka, lalo mong ayaw na gawin ko. Ano pa ang gusto kong gawin? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Gaano mo ba ako kamuhay? Ngayon mo lang nalaman? Akala mo nakatulong ka sa pagkuha ng imbitasyon. Magpapasalamat ako sa'yo? Ito ang utang mo sa akin. Ikaw! At hindi ako naniniwala na magluluhod ka. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hayaan ang mga tinatawag na kilalang paaralan ng traditional na Chinese medicine na tumingin. Kahit isang manggagamot na walang sapin sa paa, hindi ako mas mahina kaysa sa kanila. Kumusta? Narito ako para sumali sa selection conference ng Chinese Medicine Association. Ikaw lang. Siyempre. Tiyak na ako ang magiging pinakamahusay na doktor sa hinaharap. Tara Chiang Wei, nagkamali ang tatay. Anong karapatan ko para pigilan ka sa pagtugis ng mga pangarap mo? Kumusta? Pagkatapos ng mga sunod-sunod na pagsusuri kanina, 4 na tao ang nakapasok sa huling round. Sila ay si Wang Mian, ang anak ni Haring Jensen ng Needle of God, si Chao Quan, ang inapo ng pamilyang multo, si Jiang Dong, ang inapo ng Typhoid Faction, at ang manggagamot na nakapaa na si Lin Changwei. Lin Changwei? Manggagamot na nakapaa, karapat dapat pa bang sumali sa pagpupulong ng pagkilala ng Asosasyon ng Medisinang Chino? Sino ang mag-aakala? Babae pa. Mula pa noong unang panahon, bihira ang mga babaeng manggagamot. Ang mga kilalang paaralan ng medisina ay ipinapasa sa lalaki, hindi sa babae. Tanging ang mga manggagamot na nakapaa ang walang ganoong patakaran. Narinig ko na espesyal na ibinigay ng Vice-Presidente ang pwesto ni Lin Changwei. Ganoon na lang pinahahalagahan ng Vice-Presidente ang maliit na manggagamot na nakapaa? Katawa-tawa. Hintayin nating magsimula ang laban. Malapit nang mahayag ang katotohanan tungkol kay Lin Changwei. Dito ay huminana ang traditional na medisinang Chino. Nagtuturoan pa rin ang iba't ibang grupo ng manggagamot. Mayroon pa ring pagtatangi sa mga manggagamot na nakapaa. Ang buong komunidad ng medisinang Chino ay bulok na. Paano pa ito mabubuhay muli? Merong 3 laban sa kabuuan: pagkilala sa gamot, pagsusuri sa sakit, at paggamot sa sakit. Ang sumusunod ay ang Vice-Presidente ng Chinese Medicine Association ang magpapahayag ng paligsahan at mga patakaran. Anong paraan ng pagkilala sa gamot ay bibigyan namin ng bawat isa ng 20 halamang gamot. Ang makakilala ng pinakamaraming halamang gamot ang magiging una. Ang makakakilala ng wala pang 10 ay direktang matatanggal. Madali lang yan. Gaano ba kahirap yon? Para sa amin, natural na hindi mahirap. Pero para sa iba, talagang mahihirapan yon. Lin Changwei, sa simpleng laban na ito, hindi ka naman matatanggal sa unang round, di ba? May isa pang limitasyon. Lahat ng kalahok ay dapat nakapiri. Ano? Kaya mong kilalanin ang mga halamang gamot sa pamamagitan lang ng amoy? Paano nangyari yon? Ilang dekada na akong nag-practice ng gamot sa typhoid. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong pamamaraan. Mian, kaya mo ba? Pero hindi yun mahalaga. Nandito ako ngayon. Formalidad lang ito. Kailangan kong gawing mas mahusay kaysa sa manggagamot na yon. Tama na yan. Tama rin naman. Kahit hindi makapasa si Mian sa huling round na ito, pwede pa rin siyang pumasok sa samahan ng medisinang Chino. Tatay, bakit mo ako biniblindfold? Naging doktor na ako ng traditional na medisinang Chino. Hindi mo kailangang i-blindfold para magsuri ng pasyente at magbigay ng gamot. Ang pagtingin gamit ang mata, hindi naman palaging totoo. Minsan, nalilin lang tayo ng ating mga mata. Bilang isang doktor, ang pinakabawal ay hindi maging malinaw sa gamot. Kung mali ang ibinigay mong gamot sa pasyente, parang pumapatay ka na ng tao. Gorgon, puting peony. Magsihanda na po ang lahat.
Inihahayag ko na ang unang round ng paligsahan sa pagkilala ng gamot ay magsisimula na ngayon. Nasaan ang gamot? Ang 4 na kurtina ay ang gamot. Ibinabad ang mga ito sa 20 traditional na halamang gamot ng Chino. Kailangan ninyo ang amoy na nagmumula sa mga ito para makilala. Angelica Jingmo. Meron pa. Liuku Angelica. Nameless, libo-libo at libo-libo, peony, dandelion, chrysanthemum, wolfberry, angelica, ginseng, liuk, jingmo, yehe, chuanwu. Hindi ko mahulaan. Tapos na ang unang round. Ihahayag na agad ang... Tapos na. May ilang halamang gamot ako na hindi ko makilala. Naku, anong gagawin natin? Mukhang hindi man lang ako makakilala ng 10 klase ng mga halamang gamot. Talagang matatanggal na tayo ngayon. Hoy, Kuya Mian, ikaw ba? Kaya ko. Aray talaga namang Kuya Mian, ang ilong ang kaluluwa. Hindi tulad ng putang inang yon na puro kalat ang sinasabi. Nakakalito sa unang tingin. Siyempre naman, ang daming mahahalagang halamang gamot. Mga babaeng probinsyana tulad nito, walang pagkakataong mahawakan. Si Jiang Dong nakapiring nakilala ang 0 klase ng mga halamang gamot. Hahaha. Pre, wala ka man lang nakilalang isang halamang gamot. Gusto mo pa bang mag number 1? Aray hahaha. Tumahimik ka, hindi ka naman mas magaling sa akin. Si Cao Quan nakapiring nakilala ang 12 klase ng mga halamang gamot kwalipikado. Aray, pasensya na pre. Medyo mas magaling ako sa'yo. Okay lang. At kasama ka nitong putang ina sa pagkatanggal. Kasama nitong kalat na to, ito ang kahihiyan ko. Si Wang Mian nakapiring nakilala ang 16 klase ng mga halamang gamot. Pansamantalang nangunguna. Vice Presidente Wang, ang anak mo ay bata pa, may talino, ang magiging tagumpay niya ay hindi bababa sa iyo. Haha, ang anak ng Leon ay Leon din. Binabati kita, Vice Presidente Wang. Napalaki mo ng ganun kagaling ang iyong tagapagmana. Sobra naman ang papuri ninyong dalawa. Hindi naka-perfect score. Medyo hindi ako kontento. Ang galing ni Kuya Mian. Oo nga, sabi ko na magaling talaga si Kuya Mian natin. Stable si Kuya Mian. Putang ina. Ilan bang halamang gamot ang nakilala mo? Hindi aabot sa kalahati ng sa akin, hahaha. Pagtukoy ni Lin Qiangwei ng nakapiring. Pagkilala ng nakapiring ni Lin Qiangwei. 20 uri ng halamang gamot, perpektong score, numero 1. Ano? Pagkilala sa mga halamang gamot ng nakapiring? Walang pagkakamali. 20? Imposible yan, host. Mali siguro kayo. Mahigpit na sinuri ang aming resulta, hindi ito maaring magkamali. Sinasabi mong isang manggagamot sa baryo ay nakakuha ng perpektong score? Tiyak na niloko lang. Tama, niloko. Tiyak na niloko. Subukan mo. Kung hindi ka naniniwala, handa ka bang makipagpaligsahan ulit sa akin? Ako. Tama na, hindi ba kayo nahihiya? Pagpupulong ng pagpili ng samahan ng tradisyonal na medisina ng China, makatarungan at patas, hindi maaaring magkaroon ng pagkakamali. Si Lin Qiangwei ang mauuna sa paligsahan. Mabuti ang mata ni Vice President Wang. Haha, hindi lang ang anak ko ang napakagaling, pati ang mga manggagamot sa baryo na binigyan ng pagkakataon ay napakahusay din. Oo, mukhang ganun nga. Ito ba ang pagpupulong ng pagpili ng Chinese Medicine Association? Si Vice Chairperson Wang ba ito? Meron ba kayong away sa loob ng pinto na ito? Si Lin Qiangwei ay talagang para sa akin. Bukod pa riyan, wala siya sa ilalim ng aking utos. Anong pakialam ko sa manggagamot sa baryo na ito? Hindi ako optimista, baka swerte lang siya. Puta. Nakalusot ka lang sa panalo sa susunod na round. Hindi ko ito ibibigay sa iyo. Sana ang lakas mo ay kasing laki ng iyong bunganga. Susunod, ang ikalawang round ng paligsahan diagnosis. Pagkatapos ay magpatuloy sa ikalawang round ng pagsusuri sa pamamagitan ng pagsusulat. Pagsusuri sa mga sintomas ng pasyente gamit ang 4 na paraan ng pagsusuri sa traditional na medisinang Chino. Ang host ay napakalayo. Paano magsasagawa ng pagsusuri? Ang mga patakaran ng kompetisyong ito. Ang 3 tao ay maaaring magsagawa ng pagsusuri sa iba't ibang paraan, ngunit hindi dapat lumapit sa pasyente. Ang pagkakasunod-sunod ng konsultasyon ay batay sa ranking ng unang round. Si Cao Quan ang una. Gino, ano ang problema mo? Anong hayop? Ano ang kinakabagabag sa'yo? Wala akong alagang hayop. Tinatanong kita, ano ang mali sa'yo? Makati ngunit walang kuto. Wala akong kuto. Sa likod ng tainga.
Talagang sa likod ng tainga ito. Ito ba ang resulta ng iyong pagsusuri? Biro lang. Mag-iisip ulit ako. Isang gui na pamamaraan. May chismis na isa siyang ina po ng angkan ng mga gui. Napakagaling ng kanilang pang-amoy. Kaya niyang amuyin sa pagkakita ko ngayon. At hindi ito nabigo sa reputation nito. Mapait ang lasa, mapait ang hangin, at pagod na pagod ang katawan at isip. Maputla, mali ang pagkakasabi. Ito ay sakit sa pag-iisip. Mga multo, napakaraming multo. Tito, huwag mo akong takutin. May multo sa likod mo, nakadila. Paranoia, ito ay talagang paranoia. Pakiusap, anyayahan ang susunod na si Wang Mian. At iba pa. Ipinahahayag ko na ang iba't ibang paaralan ng tradisyonal na medisinang Chino ay kaya. Sa round na ito, pinapayagan ang mga manlalaro na humingi ng tulong mula sa labas. Vice Presidente, baka labag ito sa patakaran. Bilang Vice Presidente ng Chinese Medicine Association, ang patakaran ko ang siyang patakaran. May reklamo ka ba? Tatay, hayaan mo akong magtanong ng ilang bagay sa pasyente. Tulungan mo akong obserbahan ang kanyang kalagayan at ekspresyon. Sige. Kino, ano ba talaga ang nangyayari sa paligid mo? Ano ba ang pinagsasabi mo? Sinundo ako ng asawa at anak kong babae. Tito, pinapadila ka ng asawa mo. Tinatanong din kita kung ano ang problema sa katawan mo. Sige. Hindi. Matagal nang patay ang sarili kong anak na babae. Paano siya makakasama ko? Nahihilo ako. Naku po. Tulungan niyo ako. Pagod, namumula ang mukha, pula ang dila, madilaw at mamantikang balat. Pagkahilo, sakit ng ulo. Pagkahibang, guni-guni sa pandinig. Ito ay schizophrenia. Positibo ba o negatibo? Masusing pagsusuri lamang ang makakagawa pagkatapos kunin ang pulso. Sige. Susunod, si Lin Changwei ang magsasagawa ng pagsusuri. Ano pa ang gusto mo? Tingin? Amoy? Tanong. Nagamit ko na ang 3 pamamaraan kasama si Kuya Mian at halos na-diagnose na ang kalagayan ng pasyente. Ano pa ang mahahanap niya? Paano? Hindi kaya. Isang hamak na doktor sa baryo na tulad mo, baka wala ka pang mahanap na tulong mula sa labas. Sa tingin ko, dapat kang maligo at hintayin ako sa kama. Sino ang nagsabi niyan? Chiang Wei, tulungan kita. Tatay, tumigil ka nga sa kalokohan. Alam kong marunong ka sa gamot, pero wala kang puwang dito. Sino ba ako? Isa lang palang mabahong tagalinis. Gusto kong tulungan ang anak mo. Ayokong tingnan kung may kakayahan ka. Oh. Baka naman, mayroon ka pang ibang kahimahimalang paraan ng pagsusuri at paggamot? Hindi naman. Isa lang akong probinsyanong doktor. Dati akong nasa probinsya, nakaisnap ako ng ilang teknik mula sa ibang doktor. Nangopya lang ng ilang teknik tapos pumunta dito para matanggal. Lolo, nandito ka ba para magpatawa? Sino itong matandang ito? Ang OA naman. Dahil nandito na kayong lahat para sumali, bakit hindi niyo ako subukan? Bukod pa riyan, hindi naman ako kinakailangang humipo ng pasyente. Puro kalokohan lang. Habang buhay nang nag-practice ng medisina ang matanda, hindi pa ako nakarinig ng ganyang kabalbalan mula sa iyo. Kung ano ang ama, siya ring anak. Kung maglalakad sa kalye ang isang doktor na nakayapak, mahahawa siya sa masasamang ugali ng mga galing sa kanto. Sa tingin ko, magkapareho kayong mag-ama ng mga asong gubad. Puro kayabangan at panloloko lang. Tama, hindi madadaya ang bata. Ang matanda naman ang pumunta para mandaya. Mas mabuti pang mag-resign ka ng kusa para hindi ka mapahiya. Umalis kayo mga sinungaling. Kahihiyan ito sa reputasyon ng tradisyonal na medisinang Chino. Sinungaling pala siya. Hindi siya mukhang mabuting tao. Malandi, kasama ang tatay mong walang kwenta, ikaw. Hindi makakatakas sa aking palad. Gusto mong aminin kong talo ako panaginip lang. Tatay, huwag kang magulo. Sarili kong pustahan, ako ang bahala. Tangang bata. Ako ang tatay mo. Paano ko hahayaang mapunta ka sa bibig ng tigre? Magtiwala ka sa akin. Sa round na ito, mananalo ito para sa iyo ng tatay mo. Ano ang gusto mong gawin? Tatay, ano ang ginagawa mo? Pulse diagnosis. Paano mo ito di-diagnose? Niloloko mo ba ako? Hindi dapat ako naniniwala sa'yo kanina. Hoy. Talagang isang charlatan. Pinapakitang tao pa, makikita mo ang sakit.
Naalala ko na, ito ang malamat na pulse diagnosis ng apo. Ito ang maalamat na pagsusuri ng pulso gamit ang sinulid. Ito ang maalamat na pagsusuri ng pulso gamit ang sinulid. Huy, pagsusuri ng pulso gamit ang sinulid. Hindi ba't ito'y nasa alamat? May ganoong istuntong ba sa totoong buhay? Hindi ko alam, pero sa mga sinaunang aklat, may tala nito. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Ang pangit na tagalinis na ito ay malamang isang skit. Napapanood ko ng masyado. Alam ko rin kung paano magsuri ng pulso gamit ang sinulid. Medyo katulad ito. Baka hindi ito makita. Pwede ring magsuri ng pulso gamit ang sinulid. Lin mo, doktor ka ba o hindi? Malalaman na ang katotohanan. Tatay, gusto mo gamit ko ang sinulid para magsuri ng pulso. Pero hindi ako. Jin Changwei, biro ba ng unggoy ang ama mo? Bakit sa tingin mo makakapag-doktor ka sa ganyang itsura? Hindi mo kaya, pwede kitang turuan. Sabi mo para bang kaya mo, kahit na kaya mo. Matuturuan mo ba ang anak mo sa ganong ikling panahon? Ano sa tingin mo ang pagsusuri ng pulso gamit ang sinulid? Ito ay isang maalamat na istunto. Pangit na tagalinis, nakikita kita. Niloloko mo ba kami doktor na walang sapatos? Isang tunay na charlatan. Makitid ang isip mo, kawalan ng kaalaman. Sino ba ang tunay na henyong doktor? Chiang Wei, kumalma ka at mag-isip. Mag-meditate ka. Pakiramdaman mo ang pagtibok ng mga sinulid. Pakiramdaman mo ang daloy ng enerhiya. Panghihina ng pulso, malusog ang katawan. Gulo sa emosyon. Ang galit ay nakakasira sa atay. Ang pagkaipit ng enerhiya ay nagiging apo. Diagnosis ng schizophrenia. Positibo, Diyos ko po! Napakatumpak ng pulso. Pwede ba talagang ma-diagnose ito? Nangyari talaga ito sa ganitong maikling panahon. Natutunan ang skill ng hanging silk para mag-diagnose ng pulso. Hindi ka panipaniwala. Isa akong estudyanteng kulang pa para makita talaga ang ganitong himala. Swerte, swerte. Malalim magtago si Lao Tzu. Maliit na talento. Sino ba ang mag-amang ito? Ang diagnosis ni Chiang Wei ay hindi sapat ang detalye. Ipagpatuloy ang pag-diagnose ng pulso. Aba, bukod sa mga sintomas sa itaas. Dahil din sa pagkawala ng enerhiya at dugo pagkatapos ng matagal na sakit. Ang puso ang nagmamay-ari ng dugo at kayamanan ng diwa. Ang atay ay nagtatago ng dugo at mga dementor, psychosis. Nagdulot ng pagbagsak ng kaluluwa, ang panlabas na pagpapakita lang kanina. Ang Yellow Emperor's Neijing, ang Panginoon ng mga internal organ ng puso. Pananaw, kumalma ka, kalahati lang ang gumaling. Kahanga-hangang kasana. Ang galing, ang galing. Kahit ang matagal na may sakit na microdoctor ay nagpakita ng galing. Ginagamit ang silk na suspension para diagnose ang pulse. Ang galing. Ang diagnosis ng pulse ay isang paraan lamang. At kanina, ang diagnosis ni Lin Changwei sa pasyente dahil sa magaling na medical skills. Talagang magaling siya. Siya ay genius sa larangan ng traditional Chinese medicine. Hoy Mian, hindi tama ito. Ang mag-amang ito ay talagang may kakayahan. Lalo na ang matandang ito, kayang diagnose ang pulse gamit ang hanging silk. May kalaban tayo ngayon. Hindi importante. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahalagang bahagi ng treatment. Minana ko ang pagtuklas ng 5 dragon at phoenix mula sa aking ama. Madaling gamitin ang matandang ito. Talagang magaling si Mian, medicine man or diagnosis. Sa huli, mahalaga ang gamutan, hindi ito nakakagamot, walang kwenta lahat. Tatay, nagawa ko. Ang susunod na 3 judges ay magkokomento, magkasikat. Ang 3 methods ng diagnosis ay nagpamulat sa amin at ang pinaka-subtle ay ang suspension silk diagnosis ni Lin Changwei at ang pinaka-accurate diagnosis ay si Lin Changwei. Tama, Lin Changwei. Dapat una. I-declare ko ang first place, Lin Changwei, Wang Mian second place. Para sa Kaokuan, ang diagnosis ay masyadong hasty. Bruhaham, ang round na ito para mag-install ka. Ang susunod na round, hindi ko kayang palampas ka. Panalo ng 3, natalo ko kayo. Mali kayo, ha? Ang stool diagnosis ay basic lamang. Ang gamutan at pagliligtas ng tao ay ang pundasyon ng isang doktor. Save ang bad people. Trash kayo. Ang susunod ay ang last round ng competition. Ang gamutan ay una mula sa Wang Mian. Ito ang pinakamakapangyarihang paraan ng akupuntura at moxibustion noong panahong iyon. Ang galing naman yan. Ang bata mo pa, napakahusay kong naisagawa ang 5 dragon pagtuklas phoenix pagtutusok. Mukhang kasing husay na ito ng iyong vice-presidente Wang. Mas magaling pa ito sa asul. Talagang kilalang pamilya. Malapit na lang at magiging hari ng karayom ng Diyos. Ito ang 5 dragon pagtuklas Phoenix. Tay, tingnan mo. Ito ang tunay na karayom. Ito ang pamamaraang karayom ng 5 dragon na naggalugad ng Phoenix para lang maging malakas at basta-basta lang iturok sa pasyente, tiyak na lalala ang kanyang kalagayan. Si Wang Mian, sabik na sabik magpasikat ang batang ito. Baka nakaligtaan niya ang mga pangunahing prinsipyo ng pagpapagaling. Hoy, kayo namang 2 manggagamot na ito, humuhusga kayo sa wulong Tanfeng. Nakakatawa.
Nawala na ang pagkabaliw ng pasyente. Susunod, maaari nang uminom ng gamot para sa pangangatawan. Siner, Waterpain, Sealand, Wellingtian, Wolfberry, Angelica, Wukianzi. Magandang reseta ba ito? Ang mahalaga ay naipasa ang lahat. Nakakagaan ng loob, nawala na ang sakit sa puso ko. Sa reseta ni Wang Mian, gagaling ang pasyente sa loob ng 5 araw. 3 hukom. Nakatanggap na ako ng karayom para sa paggamot. Binigyan ko rin ng reseta ang matanda. Kailangan pa bang gamutin si Lin Changwei? Hindi na? Hindi, sa totoo lang. Hindi dapat turukan si Lin Changwei. Kailangang mag-apply ng mga karayom si Lin Changwei. Tutol ako. Walang dahilan para mawalan ng karayom ang pasyente. At hindi ko kailangang makipagkompetensya sa Wulong Exploration Phoenix Needle Method. Opo, Vice Presidente. Bakit hindi mo papagsulatin ng reseta si Lin Changwei? Tingnan natin kung alin ang mas maganda kaysa kay Wang Mian at gawing pamantayan sa paghuhusga sa round na ito ng kompetisyon. Senyor, maganda ang mungkahi mo. Talunan ka puta, ang reseta na ito ay lihim na pamana ng pamilya Wang. Bukod pa riyan, ginagamit ko ang 5 Dragons and Phoenix Needle Method sa paggamot. Ni hindi mo nga alam kung paano ang paggagamot ko. Ano naman, reseta ay... Anong nangyari? Aray, ano ba yan? Dumudugo. Lumala ang kalagayan ng pasyente. Ang 5 Dragons Exploring Phoenix Needle Method na ito ay ganun lang pala. Imposible yan, maayos ang paggagamot ko. Paano naging pagsusuka ng dugo at paghihimatay ito? Mahina ang pulso, hindi natutunaw ang dila, palatandaan ng init sa katawan. Vice Presidente, ngayon ikaw na lang ang makakaligtas sa pasyenteng ito. Hindi ko kayang gamutin. 5 Dragons Exploring Phoenix at Even Young Needles. Masyadong mabisa ang epekto. Nagamit na ng anak ko ng 1 beses kanina. Hindi na pwedeng gamitin ulit. Kung hindi, lalo lang sasama ang kalagayan. Kung hindi mo kayang gamutin, sino pa ang makakagamot sa pasyenteng ito ngayon? Si Lin Changwei Kegio kaya ang kanyang ama ay kayang gumamot din. Kung hindi mo kayang gamutin, mga kabataan pa ba at yung mabahong tagalinis ang aasahan mo? Oo, kahit na marunong siyang magsuri ng pulso gamit ang sinulid, hindi naman ibig sabihin ay marunong siyang maggamot. Ikaw na ang sumagip. Masama ang pakiramdam ng matanda, wala sa kondisyon. Sige. Ako na ang bahala. Kahit hindi ko alam kung bakit ako pinagamot sa'yo ng tatay ko. Pero kung hindi ko kayang gamutin, hindi mo rin kayang gamutin. Hoy Mian, ang galing tingnan ng mga karayom ng batang to. Mas makapangyarihan pa ang pakiramdam kaysa sa 5 dragon na nagtuklas ng Phoenix mo. Imposible. Ang 5 dragon na nagtuklas ng Phoenix ng aming pamilyang Wang ay nangingibabaw sa buong mundo. Ang walang kwentang tahi niya, paano mas makapangyarihan kaysa sa Wulong Tan Feng? Tama si Faye. Mga pampaganda lang ng batang to. Muntik mo na akong maloko. Matatag na pulso, maayos ang paghinga, matatag ang kalagayan ng pasyente. Lin Changwei, anong tahi ang ginamit mo? Ang galing. Mga super karayom, hindi worth it pag-usapan. Ay ang babaw ng pagpapakumbaba ng batang to. Itong mga mahiwagang tahi sa buong komunidad ng traditional na medisina, isa yan sa pinakamahusay. Hukom, ano ang ibig mong sabihin? Kahit itong walang kwentang tahi ay kapuri-puri rin? Hindi ko alam kung gaano ito kalayo sa pamamaraan ng 5 dragon na nagtuklas ng Phoenix namin. Nagkataon lang na na-cure niya ang pasyente. Mas malakas ang tahi ni Lin Changwei kaysa sa Wulong Tan Feng. Tay, paano mo pinalalaki ang ambisyon ng iba at sinisira ang sarili mong prestihiyo? Gago, kung hindi mo lang ginamit ang Wulong Detection Phoenix para magpasikat, paano naman ang pasyenteng ito? Ipinapahayag ko ang tagumpay sa round na ito ng test, Lin Changwei. At nararapat lamang. Nanalo si Lin Changwei ng first place sa 3 rounds. Naging first place sa Chinese Medicine Association ngayong taon. Ang lahat ng iba pang manlalaro umalis na sa field. Sandali lang, Wang Mian. Sandali, Wang Mian, nakalimutan mo na ba ang ating pustahan? Anong pustahan? Kapag natalo ka, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Bakit gusto mo ngayong umatras? Sinabi ko ba yon? Bakit hindi ko maalala? Ito ang tinatawag na sikat na paaralan ng medisina. Hindi ko inaamin ang sinabi ko. Walang integridad talaga. Paano ka magiging doktor? Putang ina mo, mababang uri na manggagamot makipag-usap sa akin tungkol sa katarungan at hustisya. Narito ako ang katarungan, ako ang hustisya. Bakit? Dahil lang ako ang vice-presidente ng samahan ng medisinang Chino ang anak ni Haring Jensen ng Jingdu. At ikaw at ang tatay mong tagapagwalis mga basura kayong lahat. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Umalis ka, ano ka ba? Mag-utos ka dito. Isa pang salita, babaliin ko ang binti mo, naniniwala ka ba? Ang kapal ng mukha mo. Paano mo kinausap si Jilin? Sobrang sanay na ako sa'yo, tatay.
Paano mo pinapanatili ang isang mabahong tagapagwalis? Kakaiba ang pagkakakilanlan nitong tagapagwalis. Kailangan silang kontrolin. Lalaki ito mamaya, tumahimik ka, bawal kang magsalita. Lin Qiangwei, dahil nanalo ka ng unang pwesto sa pagpupulong ng pagpili. Ang samahan ng medisinang Chino ay natural na sasali, mangyaring pumili ng isang guro mula sa mga hurado. Ako ang piliin mo, anak, ituturo ko ang lahat ng aking natutunan sa buhay. Ako ang piliin mo, ako papakyatin kita. Putang ina mo. Ano pa ang iniisip mo? Pumili ka na. Kapag napalampas mo ito, wala nang iba. Mga mababang uri na manggagamot tulad mo. Palampasin mo ang pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran, mga langgam kayo habang buhay. Wala akong pipili. Wala akong pinipili. Ang taas naman ng ambisyon sa murang edad. Kahanga-hanga. Aling aso ang nagsasalita? Umalis ka dito! Presidente. Sinabi ko yun kanina. May opinion ka ba? Wala. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa batang babae. Presidente, ako. Buisit, hindi mo narinig ang sinabi ng presidente, di ba? Bakit hindi ka humingi ng tawad kaagad? Pasensya na, mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Lin Qiangwei, hanggat hindi siya pumapayag, mananatili kang nakaluhod ng ganyan. Presidente, sa tingin mo ayos na ito? Batang babae, ang dami mong pasensya. Patawarin mo siya ngayon. Babalik na ako. Dapat mahigpit na disiplinahin. Sige. Itang taon na parang isang kisap mata. Sa wakas nagkita ulit tayo. Alam mo ba kung gaano ako kahirap naghanap sa iyo nitong mga nakaraang taon? Tatay, kilala mo ba si Presidente Zhao? Itay, kilala mo ba si President Zhao? Hindi kami masyadong magkakilala. Nagkakilala lang kami nung bata pa kami. Nakakalungkot naman ang sinasabi mo. Tayo dati ang pinakamalapit sa isa't isa. Lumipas na yon. Ngayon ayaw ko nang makialam sa'yo. Ayaw ko nang makialam sa komunidad ng traditional na medisinang Chino. Hahaha. 20 taon, hindi ka nagbago. Matigas ka pa rin ng ulo. Bumalik ka. Kailangan ka ng komunidad ng tradisyonal na medisinang Chino. Ang paghina ng tradisyonal na medisinang Chino ngayon, kailangan mong tumulong para iligtas ito. Ano ba ang pinanggalingan ng lalaking yon? Ganun ba kagaling? Tatay, ano ba ang pinagmulan ng maduming tagawalis na yon? Tumahimik ka. Huwag kang magtanong ng kung ano-ano. Ako'y ipinagbawal ng magsagawa ng medisina. Hindi na ako magpapagamot sa buhay na ito. Paano ko hahayaang hindi ka makialam? Masyado kang naive. Ikaw si Lin Qiangwei, di ba? Oh. Nakita ko ang ginawa mo kanina. Gusto mo bang maging estudyante ko? Kailangan mong malaman. Kasama ko noon ang medical saint na si Lin Ran. Kung magiging estudyante mo ako, parang estudyante ka na rin ng medical saint. Gusto ko. Hindi ako pumapayag. Itay, bakit? Ang makalapit kay Linran ay pangarap ko. Ngayon, malapit na akong makalapit sa kanya. Bakit mo ako pinipigilan? Hindi pwede. Sabi ko hindi. Pwede kang pumasok sa larangan ng traditional na medisinang Chino. Pero imposibleng maging estudyante ni Zhao Hongming. Qiangwei, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Kamukha ni Muwan. Namana nga ng anak mo ang kakaibang sakit ni Muwan. Ipinagbawal mo ang sarili mong paggamot. Paano naman ang anak mo? Huwag kang makialam. Maging presidente ka na lang. Kapatid, sa wakas nakita rin kita. Paano kita hahayaang mawala ng ganong kadali? Yansen, sa loob ng 3 araw, magaganap ako ng pagtanggap ng estudyante. Ikaw na ang bahala, opo. Tatay, nababaliw na ba si President Zhao? Kukuha ng isang doktor ng baryo bilang estudyante at magkakaroon pa ng pagtanggap ng estudyante. Tumahimik ka. Ang presidente, pwede mo bang pag-usapan? Mamaya na lang, Lin Qiangwei. Itigil mo na ang iyong kayabangan. Makipagkaibigan ka sa kanya. Di na kailangan yon. Hindi mo kayang makipag-away sa pinanggalingan ng babaeng yon. Makinig ka na lang sa akin. Hindi regular ang pulso. Malamig ang pawis. May kakaibang sakit pa rin ako. Muwan, naaawa ako sa'yo. Mas malala at mas kailangan ang sakit ni Qiangwei kaysa sa'yo.
Ano na ang gagawin ko ngayon? Wala kang magagawa. Kuya Ran, kailangan nating protektahan ang ating anak. Ang unang karayom ay nagpapalabas ng apoy sa bundok. Ang pangalawang karayom ay tumatagos. Ang pangatlong karayom ay Gui Jianchou. Ang pang-apat ay Guan Yin Player. Panglimang karayom, Karayom Tai. Sige na. Matatag na ang pulso. Ito ang sakit na nagpapagaling. Ang Taiyi Needle ang makakagamot sa kanyang sakit. Bakit namatay si Muwan? Zhao Hongmeng, gago ka! Tatay, gising ka na? Uminom ka na ng gamot mo? Pagod lang yan. Magpahinga ka ng maayos ng ilang araw, gagaling ka rin. Ano iyon? Ito'y imbitasyon mula sa Chinese Medicine Association. Gusto ni President Zhao na maghanda ng handaan para sa guro para sa akin. Tatay, matutupad na ang pangarap ko. Hindi mo pwedeng gawing guro si Zhao Hongming Bakit naman? dahil siya ang pumatay sa nanay mo. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Paano magkakakilala ang nanay ko at ang presidente ng Chinese Medicine Association? Hindi mo ba sinabing namatay sa sakit ang nanay ko? Akala ko rin dati namatay sa sakit ang nanay mo. Hanggang sa nailigtas kita, saka ko lang nalaman ang totoo. Ang ibig mong sabihin, noong seleksyon ng Chinese Medicine Association, nahilo ako at ikaw ang nagligtas sa akin. Ako, Lin Mu, talagang nabigo mo ako. Akala ko mahina ka lang at walang kakayahan. Hindi ko inasahang mapagkunwari at manloloko ka pala. Chiang Wei, ako talaga, hindi kita niloloko. Tama na, tumigil ka na. Malinaw na si President Zhao ang nagligtas sa akin. Ikaw pa ang mag-aangkin ng kredito? Tingnan mo nga kung kaya mo. Akala mo ba magpapasalamat ako sa'yo sa ginagawa mo? Panaginip lang yan. Chiang Wei, pakinggan mo muna ang paliwan. Hindi ako nakikinig. Kahit ilang libong taon pa akong mamatay, wala ring saysay. Hindi mo ako makokontrol. Kailangan kong magpakita ng respeto kay Pangulong Zhao. Chiang Wei, si Zhao Hongming ang pumatay sa iyong ina. Dapat mong ituring na guro ang iyong kaaway. Paano ka magiging karapat-dapat sa iyong ina? Muwan, talagang pipigilan ko si Chiang Wei. Huwag kang mag-alala. Ay, anak! Malapit na. Malapit ka nang magising. Pangulong Zhao, malubha ang sugat ng iyong anak na babae. Malubha ang pinsala sa utak. Sa palagay ko, hindi na siya magigising habang buhay. Hindi imposible. Dapat may pag-asa. Pangulong Zhao, kumalma ka. Ikaw ay nag-aaral din ng medisina. Dapat mas alam mo ito kaysa kanino man. Taiyi Shenzhen. Basta maliligtas ng Taiyi Shenzhen ang aking anak na babae. Musta. Mula na ngayon, gawin ang lahat ng paraan para hanapin ang bakas ni Lin Ran. Siguraduhing mahanap siya para sa akin. Ginoong Pangulo, hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang ating kasunduan. Huwag kang mag-alala, basta ayusin mo ang aking anak na babae. Tutuparin ko ang ating kasunduan. Lin Qiangwei, maligayang bati. Natanggap mo ang pabor ni President Zhao. Maganda ang kinabukasan mo. Siguraduhin mong alagaan mo ito sa hinaharap. Oo, bata ka pa. Napakagaling ng iyong mga kasanayan sa medisina. Ngayon, sinasamba mo pa si President Zhao bilang iyong guro. Mula ngayon, binibining lintiyak na magiging tanyag ka sa larangan ng traditional na medisinang Chino tatayo sa tuktok ng medisina. Salamat sa inyong dalawang nakatatanda. Suportahan ninyo ako sa hinaharap. Sigurado. 3 sunod-sunod na panalo sa pambansang pagpili ng DCM. Talagang henyo yan sa aming komunidad ng medisinang Chino. Ito ang kinabukasan, ang pag-asa ng aming traditional na medisinang Chino. Binibining Lin.
Binibining Lin Mei, ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin noon. Ngayon, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Mula ngayon, magtutulungan tayong lahat sa Chinese Medicine Association. Sana ay maging magkaibigan tayo. Hindi ko tinatanggap ang iyong paghingi ng tawad. Bukod pa riyan, hindi ako magiging kaibigan ng tulad mo sa buong buhay ko. Puta. Nang makilala ko si President Zhao, akala ko ligtas na ako. Sa lalong madaling panahon, ilalagay kita sa ilalim ko at gagahasain ng husto. Mabahong tagapagwalis. Hindi ito lugar na basta-basta lang pumapasok ang kahit sino. Hinahanap ko si Zhao Hongming. Biro lang. Si President Zhao ay hindi basta-basta nakikita ng sino man. Kahit na maging apprentice ni President Zhao si Lin Qiangwei, ikaw ay isang langgam na tagapagwalis lang sa paningin ko. Bilang isang inapo ng King of Needles, walang pinag-aralan kung bastos ka ulit. Ako ang magdidisiplina sa'yo para sa tatay mo. Samahan mo ako. Nakalimutan mo na kung paano ako lumuhod para kuskusin ang sapatos mo noong nakaraan? Kakakilala lang ni Lin Qiangwei kay President Zhao bilang apprentice, hinahamon mo ako? Ang lakas ng loob mo. Tumigil. Anong ginagawa mo rito? Qiangwei, tinanggap ka ni Zhao Guming bilang kanyang estudyante. Mayroon talagang ibang motibo. Ibang motibo? Hindi ba ako maaasahan sa aking mga kakayahan sa medisina? Natanggap ang pagpapahalaga ni President Zhao? Isa kang manggagamot sa baryo. Dahil hindi mo ito maaring gawin, hindi ibig sabihin hindi ko maaring gawin. Qiangwei, hindi mo ba alam kung ano ang kakayahan mo? Hindi ko alam. Kung gayon, paano ako nakakuha ng unang lugar sa kompetisyon? Anong problema mo? Bakit hindi ko makita ang anak ko? President Zhao ay isang mayaman. Maaari itong baguhin ang estado ng pamilya mo. Iyon ay, kung ang ibang mga magulang makita ang kanilang anak, meron ba ng ganong oportunidad? Matagal ko na nagpaputok ng mga paputok para magdiwang. Bakit mo ito pinigil? Papa, hindi ko maintindihan bakit hindi mo ako makita. Minsan talaga nagdududa ako. Talaga bang anak mo ako? Qiangwei, masyado kang nagkamali sa akin. Talagang pinoprotektahan ko kayo. Nakakita ako ng maraming tao tulad mo. Gusto lang kontrolin ang anak ko. May magandang dahilan para sa anak ko, para kontrolin ang buhay ng anak mo. Miss Lin ay napakatalino, dragon at phoenix sa mga tao. Paano ka maging isang makasarili at mababang ama? Naririnig mo ba ako? Pakinggan mo ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo. Huwag maging matigas ang ulo. Ikaw ang nahumaling. Tatanong ko sa iyo sa huling pagkakataon. Talagang gusto mong magpakadalangal sa Zhao Hongming bilang guro? Sinabi ko sa iyo, ngayon puputulin ko ang relasyon ng ama at anak sa iyo. Gusto ko ring magpakadalangal sa President Zhao. Sige. Sige. Magsisisi ka. Kung susunod ako sa iyo, magsisisi ako habang buhay. Ang apprenticeship banquet ngayon, espesyal na inihanda ng guro ko para sa akin. Hindi ko inaasahan ang suporta mo, pero hindi ko hahayaan kang gumawa ng problema. Halika. Palabas siya? Palayasin mo siya. Tigil. Magpapanggap ka na naman bilang ako? Nawala ang tiwala mo sa akin. Ngayon ko lang nakita kung paano ka magpanggap na aso. Umalis ka sa harap ko. Matigas ka pa rin sa akin. Ayaw mo bang pumasok at hanapin ang anak mo? Sige. Kapangan mo ako. Papasukin kita. Bakit ganon? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa akin? Maliit na parusa lang. Kung sa susunod ay magwawala ka pa, hindi ka na makakapagsalita habang buhay. Tulungan mo ako. 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 Anong nangyari sa anak? Tatay, sagipin mo ako. Sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nito. Ang tatay ni Qiangwei, yung mabahong tagalinis. Kailangan ko siyang patayin. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Ang tatay ni Qiangwei, hindi mo kayang pag-initan. Tatay si Lin Qiangwei, hindi ko kayang pag-initan. Hindi ko kayang pag-initan ang mabahong tagalinis na yon. Oo, babalaan kita ulit. Lumayo ka sa kanila. Kung hindi, umalis ka rito. Ganun ba? Naglingkod ang matandang lalaki sa medisina sa buong buhay niya. Hindi pa siya nagkaroon ng kahit isang apprentice, pero ngayon nagpasya akong kunin si Lin Qiangwei bilang aking disciple. Umaasa rin ako na magiging saksi ang lahat ng naririto. Sige,
Saludo sa mga guro. Tagay ng tiya. Mula ngayon, si Lin Changwei ang magiging disciple ng presidente ng Chinese Medicine Association na si Zhao Hongming. Sana'y panatilihin niya ang kanyang puso para sa medisina at gawing misyon ang pagliligtas ng buhay at pagtulong sa mga nasugatan. Tapos na ang seremonya ng pagtuturo. May dala ka bang regalo para sa iyong master? Paumanhin, Master. Hindi ko alam na kailangan magdala ng regalo. Ayos lang, kunin mo na lang ang tahing itinuro sa'yo ng tatay mo. Yun na lang ang maging paggalang mo sa iyong guro. Kakaiba, bakit interesado ang presidente sa tahi ng isang doktor na walang sapatos? Sinusubukan mo bang angkinin ito para sa sarili mo? Nakita nating lahat yan sa pulong ng pagpili. Talagang kahanga-hanga ang tahing ginagamit ng babaeng yon. Mas malakas pa ito kaysa sa 5 Dragons Exploring Phoenix Needle Technique. Tatay, itong si President Zhao, bakit siya interesado sa barumbadong tahi? Barumbado? Ang mga karayom ng aming pamilya, Wang na Wulong Tanfeng, ay hindi makasabay, tapos barumbado lang ang tawag. Ibig mong sabihin may kasaysayan ang karayom na ito. Master, bakit mo kailangan ang tahi ng tatay ko? Walang kwenta yung tahing yan. Wala talaga. Mukhang wala siyang sinabi sa'yo ang tatay mo. Ang mga karayom na sinasabi mong hindi karapat-dapat, sa katunayan ito ay Tai God Needle. Ano? Tayi karayom ng Diyos? Iyon ang natatanging teknik ng Santo Medico na si Lin Ran. Paano kaya si Lin Changwei? Sabi ko na nga ba sa mundong ito, mas makapangyarihan ito kaysa sa 5 Dragons Exploring Phoenix Needle Technique. Ito lang ang Tai Karayom ng Diyos. Totoo ang sinabi ni President Zhao. Ang pamamaraan ng pagtutusok na ginamit ni Lin Changwei sa paligsahan, Tai God Needle nga talaga. Ang kanyang ama ang nagturo sa kanya ng akupuntura, kaya ang kanyang ama ay isang Santo Medico. Ayaw mong guluhin ko siya. Palang-pala alam mo na siya ay isang Santo Medico. Master, nagkakamali po ba kayo? Paano naging Tai God Needle iyon? Iyon ay teknik ng isang Santo Medico. Hindi mo ba naiintindihan? Ang iyong ama ay si Lin Ran. Siyang Santo Medico. Imposible. Isa lang siyang tagapaglinis. Paano siya naging Santo Medico na si Lin Ran? Oo o hindi, titingnan natin. Ipakita mo sa guro ang akupunturang natutunan mo. Paumanhin po, Master. 3 tusok lang ang natutunan ko. Mabuting nakababatang kapatid ko. Ilang taon mo pa ba ako itatago? Hindi ka pa rin lalabas? Nakilala ko siya bilang si Lin Ran. Santo Medico Lin Ran, bumalik na rin sa wakas ang doktor. Maliligtas na ang komunidad ng traditional na medisina. Ito si Santo Medico Lin Ran. Siya ang Santo Medico Lin Ran. Hindi masama kumpara sa 3 araw na nakalipas. Malaki ang ipinagbago ng iyong ugali. Ito ang aking walang katulad na nakababatang kapatid na Santo Medico. Ikaw ay isang doktor? Doktor ka talaga? Pasensya na. 20 taon mo akong niloko. Tapos nasa isang pasensya, ang doktor ang pinakahinahangaan ko. Bakit mo ako niloko? Changwei, may dahilan din ako. Kung hindi ako tinanggap ng master bilang estudyante ngayon, itatago mo pa rin ba yon? Anong nangyayari? Itinago ng sundalo sa sarili niyang anak. Palagi niya akong pinagbibiroan. Ang idol at huwaran na hinahanap ko, narito lang pala sa tabi ko. Sa loob ng napakaraming taon, pinaghirapan kong tularan ka. Katawa-tawa lang ba ako sa paningin mo? Hindi, nakita ko ang pagsisikap mo. Sa totoo lang, hindi mo kailangang sumunod sa akin. Pwede kang magsarili. Kapatid, kasalanan mo ito. Paano mo maloloko ang sarili mong anak? Baka natatakot kang malaman niyang ikaw ang pumatay sa sarili mo. Muwan, galit ka ba sa akin? Kaya mo pala ako niloko. Hindi, maraming dahilan. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Narito ako ngayon para pag-usapan kay Zhao Hongming. Anong pag-uusapan? Master ko siya at kuya mo rin. At buhay ko pa ang iniligtas niya. Dapat kang magpasalamat sa kanya. Maging makatwiran ka naman. Hindi mo ba nakikita? Tinanggap ka lang ni Zhao Hongming para sa Tai Shenzhen. Eh ano naman? Kahit ano pa ang layunin ng master, hindi naman niya ako niloko. Nararapat lang na ibigay ang Tai God Needle sa master. Tingnan mo ang anak mo, mas may utak pa siya sa iyo. Ngayon, lumalakas na ang boses ng traditional na medisina ng China. Natutunan ko ang Tai Divine Needle para iligtas ang traditional na medisina. Ililigtas ang traditional na medisina? Itigil mo na ang pagpapanggap. Kinukuha mo ang Tai God Needle. Para lang sa sarili mong kapakanan. Lin Ran, anong karapatan mong sisihin ng presidente?
Pinatay mo ang nanay ko at niloko mo ako sa loob ng 20 taon. Ikaw ang pinaka-hypocrite. Gago, si Zhao Hongming ang pumatay sa nanay mo. Ano, tama ba ang narinig ko? Si Chao Hongming ba ang pumatay sa asawa ni Dr. St. Lin Ran? Paano nangyari yon? Hindi ito pagtatangkang iwasan ni Linran ang responsibilidad at sadyang sabihin yon. Kung ganon, hindi ko na kailangang makisama sa hamak na gabi na ito. Ay naku, una kong inaasahang buhay ni Linran ang aking tradisyonal na medisinang Chino. Hindi ko inaasahang siya pala'y isang tunay na kontrabida. Nagsasalita ka ng katarantaduhan. Bakit papatayin ng presidente ang nanay at bunsong kapatid ko? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Anong dahilan meron ako para patayin ang asawa mo? Pinatay mo ang asawa ko at naging presidente ng Chinese Medicine Association. Hindi ba sapat na yon bilang dahilan? 20 taon na ang nakalipas. Ginamot ko ang asawa ko gamit ang Taiyi Shenzhen. At pagkatapos nawalan ako ng malay, ikaw ang nanakit sa kanya. May iba pang bagay, talaga. Paano mo nalaman? Ang Taiyi Shenzhen ang gumamot kay Muwan or namatay ba si Muwan? Ang anak kong babae at ang asawa ko ay may kakaibang sakit din. 3 araw na ang nakalipas, ginamot ko siya gamit ang Taiyi Shenzhen. Naalala ko ang araw na yon. Pagkatapos kong magbigay ng karayom, may isa pang butas ng karayom. Pagkatapos kong makatulog, ikaw ang kumuha ng karayom. Zhao Hongming, aminin mo ba? May iba pang bagay, talaga? Itinatanggihan ko. Kuya, alam kong may hinanakit ka sa akin pero hindi mo pwedeng isisi sa akin ang pagkamatay ni Muwan. Yan lang, haka-haka mo lang yan. Pinagtatanggol mo pa siya. Guro sa isang araw, ama habang buhay. Isa ng estudyante, ngayon ang presidente ang pinakamalapit kong kamag-anak. Dapat ko siyang protektahan. Anong pinakamalapit na kamag-anak? Talagang hahanapin ko ang ebidensya. Upang patunayan ang katotohanan. Sandali lang. Iwan mo ang Taiyi Shenzhen. Ano po? Iwan mo ang Taiyi Divine Idol. Kung hindi, puputulin ko ang relasyon nating mag-ama. Kuya, talagang gusto kitang pasalamatan. Pinag-aral mo para sa akin ang napakagandang apprentice. Chiang Wei, para kay Zhao Hongming, mo ba puputulin ang relasyon nating mag-ama? Hindi, nasa sa iyo yan. Kung anak mo pa rin ako, para sa iyo, ilabas mo lang ang Taiyi God Needle. Ibigay mo ang karayom. Puno ng panloloko ang buhay ko. Parang tanga lang ako. Ngayon may silbi ako sa master. Gagawin ko ang lahat para tulungan siya. Pagkamatay ni Muwan, ikaw na ang lahat sa akin. Ipapasa ko ang Taiyi God Needle na ito. Ito na ang alamat, ang Taiyi God Needle na may bisa ng pagpapabalik sa patay. Makikita mo ba ang ganitong alamat na stunt sa buhay mo? Walang pagsisisi kahit mamatay. Tatay, nababaliw na ba ang medical saint na si Ling Ran? Ipinapakita ang stunt ng Taiyi Shenzhen sa harap ng napakaraming tao. Hindi ba natatakot na matutunan ng iba? Sa tingin mo ba, kahit sino ay kayang matutunan ng ganitong magic needle stunt? Mukhang simple lang ang karayom na ito, pero marami itong pagbabago. Mahirap unawain, napakahirap matutunan. Hindi ako makapaniwala na hindi ko ito maintindihan sa galing ko. Tatay, talagang hindi ko maintindihan. Linran, niloloko mo ako. Ito ay malinaw na noong tayo'y tinanggap ng master bilang mga disipulo, ang pinakapangunahing karayom na itinuro. Hindi ito Taiyi God Needle. Hindi, ito ang Taiyi God Needle. Lagi mong sinasabing may kinikilingan ng master. Ang Taiyi Shenzhen ay ipinapasa lang sa akin, hindi sa'yo. Sa totoo lang, ipinasa na ng master ang Taiyi God Needle sa iyo at sa akin. Hindi mo lang ito naintindihan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, niloloko mo ako. Ikaw talaga ang nagsisinungaling. Huwag kang maniwala, nagsinungaling ka sa akin, siguradong nagsisinungaling ka lang. Walang kinikilingan ng guro. Sa katunayan, mas mabuti pa nga ito para sa'yo. Nabulag ka lang ng iyong pagnanasa. Huwag mo nang pansinin ang mga ito. Talagang hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng guro. Araw-araw, itong walang kwentang pagtutusok lang ang pinag-aaralan. Kailan pa kaya niya tayo tuturuan ng Taiyi Shenzhen? Kuya, magmuni-muni ka! Sabi ng guro, napakahalaga ng pangunahing pagtutusok na ito. Kapag ganap na natin itong naunawaan, natural na ituturo sa atin ng guro ang Taiyi Shenzhen. Niloloko ka lang ng guro. Ikaw na ang magsanay. Hindi na ako mag-aaral nito. Maghihintay ako hanggang ituro sa akin ng guro ang tunay niyang kakayahan.
Imposible. Paano naging Tai Shenzhen ang mga pangunahing formasyon na ito? Hindi mo ako maloloko. Nagsisinungaling man ako o hindi. Tanungin mo na lang ang iyong estudyante. Itinuro sa akin ng tatay ko ang mga pagtutusok na ito nung bata pa ako. 3 tusok lang ang natutunan ko. Ganun pala. Nauna nang itinuro sa akin ng guro ang Tai Shenzhen. Buong buhay ko itong hinanap. Nakuha ko na. Hindi ko lang ito pinahalagahan. Sabi ng guro, gaano man kalakas o kapangyarihan ang Tai Shenzhen, para lang itong paraan upang magligtas ng buhay. Oo, bilang isang doktor, huwag masyadong umasa. Basta't handa kang magpakadalubhasa sa panggagamot, may mas mahuhusay pang paraan ang maaaring mabuo. Bilang isang doktor, ang pagliligtas ng buhay ang ating landas. At karamihan sa mga manggagamot ngayon ay nababalot ng kasikatan at kayamanan, ilan pa kaya ang nananatiling tapat sa kanilang pangunahing layunin? Magaling, tama. Magaling. Mabuti niyan. Napakaganda pong sinabi ninyo, Ginoo. Hindi lang sa tradisyonal na medisinang Tsino, ganoon din sa kanluraning medisina. Sa lipunang ito na pabago-bago, kakaunti lang ang taong tunay na masigasig sa medisina at nakatuon sa propesyong ito. Pero mali ka sa isang bagay, ang paghina ng tradisyonal na medisinang Tsino ay hindi dahil sa kawalan ng dedikasyon sa pananaliksik medikal, kundi dahil panloloko ang medisinang Tsino. Hindi yan tungkol sa medisina. Sino ka? Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Fujino Kojiro. Kilala ba itong si Kojiro? Fujino Kojiro. Kilala sa buong mundo ang mga taga-isla sa kanilang kasanayang medikal. Isa sa pinakamakapangyarihang doktor sa paaralan ng kanluraning medisina. Ang laki pala. Anong ginagawa mo sa aming samahan ng medisinang Tsino? Fujino, huwag mong insultuhin ang aming mga manggagamot ng Tsino. Narito ako bilang panauhin. Kung dumalo ka sa handaan ng guro, malugod ka naming tinatanggap. Kung nandito ka para mang-away at manlibak sa amin mga manggagamot ng Tsino, hindi ka welcome. Sino ka? Anong karapatan mo para kausapin ako? Ikaw, mali ba ako? Hindi ba't isang uri ng panloloko ang tradisyonal na medisinang Tsino? Gumagamot ng sakit gamit ang ilang mga tuyong damo. Katawa-tawa yan. Ginong Fujino, anong ginagawa mo rito? Siyempre para tapusin ang ating kasunduan. Presidente Zhao, hindi mo naman makakalimutan, di ba? Siyempre hindi. Tapos na ako sa samahan ng medisinang Tsino. Ako na ang lalapit sa iyo. Umalis na kayo. Traitor pala itong si Presidente Zhao. Malapit nang mawala ang samahan ng medisinang Tsino. Presidente Zhao, bakit ka pa nag-aalala? Ano, samahan ng medisinang Tsino? Mawawala? Anong ibig mong sabihin? Puro kalokohan. Ang samahan ng medisinang Tsino kailan pa naging turno ng isang dayuhan. Well, Presidente Zhao, mukhang hindi mo na ipaliwanag ang kasunduan natin. Sabihin mo sa mga langgam na ito. Presidente, anong klaseng kasunduan ang ginawa mo? Pangulo, anong klaseng deal ang ginawa mo kay Fujino? Ito ay tungkol sa akin at kay Fujino. Wala kang kinalaman dyan. Anong problema, Zhao Hongming? Kailan ka pa naging interesado sa nararamdaman ng mga langgam na ito? Kung ayaw mong magsalita, kanselahin mo ang deal natin. Hindi. Inaanunsyo ko na ang samahan ng medisinang Tsino ay bubuwagin sa lalong madaling panahon. Ano? Gusto mong buwagin ang samahan ng medisinang Tsino? Ito ang matandang lalaki ng medisina. Mahirap i-organisa. Anong karapatan meron ka para buwagin ito? Dahil ako ang apprentice ng hari ng medisina, ako ang pangulo ng samahan ng medisinang Tsino. Pangulo, kailangan mong mag-ingat. Ang medisinang Tsino ay humihina na. Wala nang mga samahan. Sa lakas ng ilan sa atin, paano natin pag-uusapan ang pagpapabangon ng medisinang Tsino? Naisip ko na ito. Wala talagang kailangan para umiral ang samahan ng medisinang Tsino. Pagpapabangon ng medisinang Tsino? Hahaha. Umasa lang kayo sa mga baluktot na melon at basag na datiles. Kayong mga kwak na nagpapagamot ay katumbas ng pagpapahamak sa tao. Fujino, ipinagbabawal ko sa iyo na insultuhin ang mga practitioner ng medisinang Tsino. Ang pag-insulto sa medisinang Tsino ay hindi ba isang panloloko? Ang Western medicine lang ang tunay na medisina. Ang medisinang Tsino ay malawak at malalim na ipasa sa loob ng himtausan ng taon. Ito ang kayamanan ng aking dakilang tag-init. Nag-aral ka ng Western medicine, pero 100 taon lang ang kasaysayan nito. Nangangahas kang kalimutan ang aming medisinang Tsino. Talagang sobra-sobra. Kung nangangahas kang magsabi ng ganyan, hinahamon kita. Medisinang Tsino at Western medicine, alin ang mas makapangyarihan? May nangangahas bang lumaban? Lahat ng tao sa kwartong ito ay nag-aangking sikat na doktor. Ang mga kasanayang medikal ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon.
Wala bang kahit isang tao ang may lakas ng loob na tumayo ngayon? Diretsahan ng batang babae na ito. Mas mabuti kaysa sa mga matatandang ito. Bakit hindi mo subukan sa akin? Ako. Walang alam ang anak kong babae. Ang baguhan ay hindi kumakatawan sa paaralan ng traditional na medisinang Tsino. Bakit hindi nagsasalita ang mga sikat na doktor? Natatakot ba kayo? Kung gayon, hindi na kailangang magpaligsahan. Magandang pagkilala, ang medisinang Tsino ay basura. Master Peng, huwag kang magpakamataas. Sino ang nagsasabing natatakot kami? Ako ang makikipagpaligsahan sa kanya. Ayun, may isa na ring lumabas. Hinahangaan ko ang iyong tapang. Ngunit kung matatalo ka, kailangang aminin na ang tradisyonal na medisinang Tsino ay basura. Tatay, pag-isipan mo ito. Bumaril ka sa ibon. Ito ay isang pangunahing pangyayari na may kinalaman sa pag-ahon at pagbagsak ng tradisyonal na medisinang Tsino. Talaga bang papasanin mo ang responsibilidad na ito? Ang larangan ng tradisyonal na medisinang Tsino ay puno ng mga talento. Kailangan mong pasanin ito sa iyong mga balikat. Mananatiling tagumpay magpakailanman. Ngunit kung matatalo ka, walang hanggang kahihiyan. Tatay, kapag ang medisinang Tsino ay namamatay na, kung patuloy akong magiging pagong na umuurong, iyon ang dahilan kung bakit ako lubhang nagsisisi. Ang mga kasanayang medikal na aking natutunan sa buong buhay ko, kahit ako ay maging makasalanan sa pagdaan ng mga panahon, aaminin ko ito. Oo, Vice Presidente, sinusuportahan kita. Ano man ang kahihinatnan, kayo ay mga bayani sa aming komunidad ng medisinang Tsino. Oh, siya ang hari ng banal na karayom sa larangan ng traditional na medisinang Tsino. Naniniwala ako, talagang matatalo niya ang Hapones na ito. Itaas ang prestihiyo ng ating bansa. Maraming salamat. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi ko ikahihiya ang mga manggagamot ng medisinang Tsino. Paano mo gustong Pumili ng pasyente, ang makakapagpagaling ang magwawagi. Walang pasyente rito, hindi ito ospital. Gamitin lang ang anak ni President Zhao bilang pasyente. Ginoong Fujino, ibig mong sabihin may pag-asa pa ang anak ko? Oo, pinag-aralan namin ang pinakabagong teknolohiya sa medisina. May tiwala kami nagagaling ang anak mo, kaya namin ginagawa ang deal natin. Sige, basta maligtas ang anak ko agad kong ipapawala ang Chinese Medicine Association. Fujino, napakabastos mo. Plano mo na ba ito? Pagalingin ng anak ni President Zhao ito ang pinakamalaking hamon para sa mga doktor. Ano? Hindi ka maglakas loob? Biro lang. Natatakot ako dahil pinangako ko sa'yo hindi ako mag-uurong. Tatay, ano ang nangyari sa anak ni Presidente Zhao? Nagkaroon siya ng aksidente. Naging gulay. Gulay? Paano gagaling ang gulay? Walang gamot sa mundo na makakapagpagaling sa gulay. Yung Japanese na ito ay napakatuso, malinaw na siya ang nagplano. Ganun na lang, kailangan kong tiisin at makipagkompetensya. Anak, magtiis lang. Gigising ka na rin. Ginoong Wang, pakiusap. Parang hindi gumagana. Ako na ang Ginoong Fujino, anong nangyayari dito? Huwag kang mag-alala. Ang iyong anak na babae ay nagtatrabaho na, gigising din sa ilang sandali. Vice Presidente Wang, natalo ka. Oras na para tuparin ang ating pusta. Natalo ako. Aminado ako na ang medisinang Tsino ay hindi kasing galing ng medisinang kanluranin mo. Hahaha, ang tradisyonal na medisinang Tsino ay basura. Sa hinaharap, ang tradisyonal na medisinang Tsino ay lalong hihina at tuluyang mawawala. Fujino, niloko mo ako, ang anak kong babae ay hindi talaga gumagaling. Ang kanyang reaksyon kanina ay isang ganap na hindi sinasadyang galaw ng katawan. Hindi mo kayang iligtas ang anak ko. Hindi mo ako mapapagawa ng kahit ano para sa iyo. Presidente Zhao, bakit ka pa rin naniniwala sa medisinang Tsino? Nagpagaling ba ang medisinang Tsino sa iyong anak sa lahat ng mga taong ito? Ang tradisyonal na medisinang Tsino ay hindi talaga pinapayagang magpulso. Kailangan mong magtiwala sa aming medisinang kanluranin. Ako? Hindi. Kayang gamutin ng PCM. Ang medical saint na si Linran kaya niyang gamutin. Oo, iho, para sa kapakanan ng ating magkakapatid sa loob ng maraming taon. Nakikiusap ako na iligtas mo ang aking anak. Linran, ang buong komunidad ng medisinang Tsino, ikaw lang ang makakapagligtas sa aming medisinang Tsino. Nakikiusap ako na tumayo ka, ipagpatuloy ang kompetisyong ito laban sa medisinang kanluranin. Upang ipagtanggol ang ating tradisyonal na medisinang Tsino. Linran, pakiusap.
Talunin ang maliit na araw na ito at itaas ang prestihiyo ng traditional na medisinang Tsino. Noong ang kapalaran ng bansa ay bumagsak, ilang mga bayani at martir ang tumayo. Noong ang teritoryo ng Gracia ay sinalakay, ilang mga sundalo ang sumunod. Ngayong ang pagbagsak ng tradisyonal na medisinang Tsino ay malapit nang mawala. Kailangan ding may tumayo. Ang aming petisyon pakiusap, bumalik ka at iligtas ang medisinang Tsino. Huwag kang malungkot. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ito ang kapalaran ko. Pagkamatay ko, kailangan mong alagaan si Chiang Wei at palakihin siya. Tigilan mo na ang pagkahumaling sa medisina. Tumanggi ako. Nagretiro na ako sa larangan ng traditional na medisinang Tsino. Wala itong kinalaman sa akin. Doktor, gusto mo bang manood ng walang magawa? Ako ay isang kayamanang minana ng dakilang siya sa loob ng libu-libong taon. Pababayaan mo na lang ba itong mawala? Ikaw ang unang tao sa kasaysayan ng ating komunidad ng medisinang Tsino na pinakamahusay sa medisinang Tsino. Kung hindi ka tatayo, karapat-dapat ka ba sa isang guro na nagturo at naghubog sa'yo? Karapat-dapat ka ba sa komunidad ng medisinang Tsino? At hindi mo pa rin ililigtas ang medisinang Tsino, naglalaho na ang medisinang Tsino. Yung sa pag-ahon at pagbagsak ng traditional na medisinang Tsino sa bibig mo, ipapasa mo lang ba sa akin para iligtas ang anak ng pumatay sa asawa ko? Hindi kita pinapakiusapan na iligtas siya. Gusto kong manalo ka sa kompetisyong ito. Ano ang pinagkaiba? Tatay, bakit mo pa rin pinanghahawakan ang inang pinatay ng maestro? Malinaw namang kasalanan mo ito. Ang ina mong gumaling na, pababayaan mo pa ba ang isang inosenteng buhay na ganito? Ganito ba ang ginagawa ng isang doktor? Chiang Wei, hindi mo naiintindihan ang katotohanan. Hindi kita sinisisi. Zhao Hongming. Kung hindi mo siya ililigtas, papatayin ko ang anak mo para samahan siya. Zhao Hongming, hayop ka. Pinilit mo ako. Ang Taiyi Divine Needle ay may kakayahang magbabalik ng patay. Lin Ran, ikaw lang ang makakapagligtas sa anak ko. Magbabalik ng patay? Paano yun posible? Ang katawan ng isang tao ay natutuyo pagkatapos magkasakit. Paano ito mabubuhay muli? Ang mga practitioner ng tradisyonal na medisinang Tsino ninyo ay hindi na dapat tawaging hocus-pocus. Dapat tawaging pangkukulam, Ang isla ninyo ay hindi talaga nakakaunawa sa mahika ng aming tradisyonal na medisinang Tsino ng Daxia. Basura. Ang doktor sa bibig ninyo ay isang pagong na umuurong lang, ni hindi makapagpakita ng anumang Taiyi Divine Needle. Sa tingin ko, wala namang ganitong karayom na Fujino, huwag kang masyadong mayabang. Ang pamamaraan ng karayom ng Taiyi Shenzhen ay hindi basta-basta makikita ng isang tulad mong masamang tao. Mga bagay na walang basehan. Malamang nagpapakatanga ka lang. Zhao Hongming, itong pantasya mong pamamaraan ng karayom na hinahabol mo, mas mabuting maniwala ka na lang sa aming medisinang kanluranin. Epektibo ang ginawang paggamot kanina. Basta't ipagpapatuloy mo lang ito, gagaling siya. Bagamat hindi ko alam ang medisinang kanluranin, pero isa akong doktor sa huli. Ako ang pinakakilala sa kalagayan ng anak kong babae. Fujino, malinaw na nagsisinungaling ka. Kung ganun, maghintay ka hanggang mamatay ang anak mo. Fujino, hayop ka! Ano ang ginawa mo sa anak ko? Naginiksyon lang ako ng kaunting gamot na pampasigla sa mga selula ng kanyang katawan. Kung hindi ko ipagpapatuloy ang paggamot, matagal nang namatay sa heart failure ang anak mo, Ting-Ting. Huwag kang matakot, tatay. Ililigtas kita. Lin Ran, huling sasabihin ko na ito, iligtas mo ang anak ko. Ililigtas ko ang anak mo kung sasabihin mo ang totoo tungkol sa 20 taon na ang nakalipas. Ito na ang huling pasya ko. Aminado ako. Ako ang pumatay kay Muwan. 20 taon na ang nakalipas. Nang gamutin mo si Muwan gamit ang Taiyi Divine Needle, nawalan siya ng malay. Sa totoo lang, gumaling na si Muwan noon. Hindi lang gaanong stable ang kanyang pulso. Nawalan ako ng ulirat sandali. Kaya naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Bakit mo ginawa yon? Bakit nga ba? Para maging presidente ng Chinese Medicine Association. Ikaw ang paborito ng master. Lahat ng kanyang kaalaman ay itinuro sa iyo. Maging sa katanyagan o sa kakayahan sa medisina, hindi ako kasing galing mo. Kailangan mo lang ng isang kaso ng medical malpractice para magkaroon ako ng pagkakataon. Gaano ba kahalaga ang posisyon ng presidente ng Chinese Medicine Association? Isang lokasyon lang yan para sa iyo. Para sa akin, simbolo ito ng kapangyarihan. Ito ang pagkakataon kong baguhin ang buhay ko. May pagnanasa rin ako. Gusto kong baguhin ang kalagayan ng traditional na Chinese medicine. Gusto kong paunlarin ang Chinese medicine. Pero naging presidente ka na, hindi pa rin nagbago. Nabulag ako ng kapangyarihan. Interest. Nawala na. Nakalimutan ko pa ang aking orihinal na hangarin. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon,
Gagawin ko ang lahat para buhayin muli ang traditional na Chinese medicine. Wala kang pagkakataon. Zhao Hongming, ikaw ay pinaghihinalaang sangkot sa sinadyang pagpatay 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, sumama ka para imbestigahan. At iba pa. Pwede bang sandali lang? Hayaan mo akong makita muli ang anak kong babae. Chiang Wei, narinig mo ba yon? Yan ang katotohanan. Hindi kita pinapayagang maging doktor. Ayon sa huling habilin ng nanay mo, tinuruan kita ng medisina para sa hinaharap makapaggamot ka sa sarili mo. Tatay, ginawa kong guro si Sam Superman. Paulit-ulit kitang pinagbantaan. Sumpain ako. Tatay, pasensya na, nagkamali ako. Hindi mo kasalanan. Maraming bagay ang itinago ng tatay mo. Pero ginawa ko yon para protektahan ka. At sa pamamagitan nito, naintindihan ko rin na maraming bagay ang itinago ng tatay mo. Ang mga batang agila sa hinaharap, laging lilipad sa kalangitan. Hindi ka kayang protektahan ng tatay mo magpakailanman sa hinaharap kahit anong gusto mong gawin. Hindi ka pipigilan ng tatay mo. Tatay? Lin Ran, pakiusap iligtas mo ang anak kong babae. Halika, maging katulong mo ako. Sige. Anak, panooring mabuti ang paggamot ni Linran. Malaki ang maitutulong nito sa'yo. Nagmamagaling. Walang kwenta ang Thai God Needle. Gusto kong makita kung paano mo gagamutin ang isang gulay. Dilat ang mga mata mo at pagmasdan mong mabuti. Ipakikita ko sa iyo kung gaano kamangha-mangha ang tunay na diwa ng medisinang Tsino sa Daxia. Masasabi na ang Taiyi Shenzhen ay nagsisindi ng apoy sa bundok sa puntong Xiatianfu. Malamig ang puso sa puntong Lower Lingsu. Guijianchu sa kuweba ng Shashenfeng. Taiyi Shenzhen, ika-4 na karayom Guanyin player. Ika-5 karayom Taiyi Needle. Ito ang Taiyi Needle, kahanga-hanga, kahanga-hanga. Zhuangzai ang aking doktor ng medisinang Tsino. Na may ganitong mahika, bakit pa mag-aalala sa muling pagsibol ng traditional na medisinang Tsino? Ang medical saint na si Lin Ran at iba pang pamamaraan kahanga-hanga. Ang aking God Needle King ay talagang katawa-tawa sa harap ni Linran. Talagang mas masahol pa ito? Aha. Tatay, ano ang nangyari sa akin? Nasaan ito? Bakit ang tagal kong nakatulog? Anak, kailangan mong mabuhay ng maayos. Salamat. Ano? Paano iyon posible? Na-cure ang gulay na tao? Ito ay isang himala sa medisina. Ginoong Linran, mangyaring tanggapin mo ako bilang iyong estudyante. Nais kong mag-aral ng medisina mula sa iyo. Hindi ka karapat-dapat. Ang traditional na medisinang Tsino ay ang diwa ng Daxia, malawak at malalim. Paano ito madudumhan ng mga tulad ninyong taga-isla? Heto na. Ayaw ko nang makisali sa anumang bagay sa industriya ng medisinang Tsino. Ngunit ang dakilang Daxia nakasalalay ang mga kayamanan ng ating bansa. Bagaman mayroon kang puso para sa muling pagsibol ngunit walang kapangyarihan, ito ay parehong kalungkutan ng medisinang Tsino. Ito rin ang trahedya ng panahon. Dapat mong iwanan ang iyong pagiging makasektarya. Turuan ang bawat isa ng mga trick. Sa ganitong paraan, ang traditional na medisinang Tsino ay hindi na magiging isang misteryosong lihim. Ito ay magiging isang bukas na disiplina. Lahat ay mag-aral ng traditional na medisinang Tsino TCM para sa lahat. Upang ang medisinang Tsino ay yumabong. Mula bukas, magbubukas ako ng apprenticeship. Maging ito man ay kilalang doktor o doktor na nakayapak, kahit sino ay maaaring sumali na katuon sa muling pagsibol ng traditional na medisinang Tsino. Patay. Mabot.